Construction, this is in the guidelines, sabi doon, except for projects with duration of 90 calendar days and below. Meron ba kayong project na 90 calendar days lang? Ano yun? 3 months? Meron din. So bihira? Bihira? Pero meron. Meron. Kung meron ganon, which may be subjected to just one final visit. Sabi ganyan. And then of course, all projects shall be subjected to a minimum of 2 evaluation during construction by the evaluator. So, ang pag-evaluate talaga, minimum of 2 visit. Ganun pa rin po. Kung attend kayo ng lecture ko dati, hindi po yan nagbago. Upon completion, ang requirement lang po sa guideline is 1. Evaluation shall be performed by the CPE right after the implementing office reports 100% completion of the project. Dapat immediately, wag yung inabot na ng 3 buwan, ginamit na yung facility, hindi yung sobrang tagal bago pa i-undertake. Dapat immediately after ay ma-complete ay mag-undertake na po na evaluation. So, ito po yung mga titignan ninyo sa pag-evaluate. Appropriate weight for kind of project. When we were doing the guidelines, iba-ibang committee po yung gumawa ng road, bridge, housing, building, ports and harbor, all these. So, nung nasummarize ko yung mga lahat ng guidelines, para lumabas, pagdating sa horizontal type of projects, during construction, it's 60% yung weight. 60%. And then yung completion, 40% upon completion. So, pag horizontal type of project, ba't kaya naging 60-40. Ba't kaya naging 60-40 yung inassign ng committee doon? It's because yung pong item support na makikita natin during construction, repetitive, paulit-ulit. Kunwari, like sa roads, pag may excavation, embankment, may base course, asahan natin sa susunod na visit, may ganun pa rin, paulit-ulit, repetitive. Pagdating sa vertical type of project, like the building, no? Ang horizontal type of projects, like housing, building, power transmission line, and substation projects, puro mga building types yan. Ang during construction is 70% and upon completion is 30%. 70-30. So, tomorrow meron tayong case study. Kung araw po yung case study. Pero yung time na nilagay nila hanggang 3 lang, no? Parang oras yata sa bangko yun. Hindi naman. Pero ang oras na yun, enough na yun para matapos ninyo yung case study. So, ang unang tip ko po dyan, ang exam ay building, no? So, anong gagamitin natin percent weight? Ayan na, tandaan niyo po yun ha, pagdating sa dulo, yan yung nagawa niyo na lahat, tapos biglang naalala niyo, ma'am, ano may percent weight? Pag nakalimutan niyo, itatanong ko, ano yung tip number 1? Yun ang sagot ha, 70-30. Yun yung multiplier. Pabalik tayo dyan, okay? So, criteria for evaluation during construction. So, for contracts which involve the supply of construction materials or where materials are supplied are included in the contract. Ito yung mga typical contract naman na meron kayo, di ba? Yung kasama yung materials. Meron di ba kayong kontrata na hindi kasama yung materials? Meron din? Maintenance? Mix or ano lang, yung supply lang ng labor, materials, provided nyo. Ha? Parang ganon. Owner supply. O yun. May iba yung points, iba yung gagamitin yung computation. Pero in the exam tomorrow, syempre yung typical lang tayo. So, yung the usual. Sasabihin ko naman kung alin yung typical. Ito yung typical. Workmanship 0.4, materials 0.3, time is 0.15, facilities is 0.03, and of course, ESH is 0.07. Ano pa ba? And then resources deployment, ang total po niyan ay 100 or 1. And then of course, for contracts which do not involve the supply of construction materials, ibig sabihin, owner supply dyan, at ang contractor magpo-provide lang siya ng labor and supervision, of course, no? So, ang kanyang points, may iba po, workmanship 0.4 the same, materials, ang time niya is 0.2, and then facilities 0.05, and then ESH is 0.1, resources deployment is 0.25. Kasi nawala na yung materials, di ba? Nawala na. Wala ba silang handouts? Pinipicturan nila. Hindi naman nila ako pinipicturan. Meron silang e-copy. Ay, di ba updated? Ano yung materials nyo? Luma? Nandiyan naman. Yung electronic Electronic copy. Nagtataka lang ako ha. Baka dapat pareho. Okay. Hala ko tuloy, pinipicturan nila ako. Hindi naman, no? And then, upon completion. Okay, so dapat kasi wag ako makatulog sa lecture ko eh. Oras ko ng tulog ko eh. Pag-retired na, natutulog na after lunch. Kaya nagulat ako noong bilango ni Rose, ma'am, kayo pala sa project 2. Ganun ba? Okay. Okay. So, ito may criteria natin. Upon completion naman, dalawa lang tinitignan natin pag completion. Konti lang yung item, syempre pag completion, wala na yung ibang criteria, workmanship, materials, and time. So, 0.5, 0.2, 0.3. Wala kayong tatandaan kasi yung form na ibibigay namin sa inyo. Nakasulat na, natatandaan pa ni Sir,
Yung exam, nandun naman lahat. Kaya nga open notes to. Hindi open neighbors yung exam, no? And then, pwede naman kayo magtanong sa amin, pero hindi kayo magtatanong ng tamang sagot. Okay? Okay. So, ito naman yung do not involve the supply of materials. Dalawa lang yung chine-check natin dito. Workmanship, 0.5, and then time, 0.5. Wala na rin yung materials kasi dahil owner supply. So, the CPS evaluation process will undergo like this. So, ano bang gagawin? Sabi doon, ang trabaho ng CPS IU. Yung implementing unit, maraming trabaho. Kaya naawa ko kay Miss Cielo. Ang dami niyang trabaho na pala. Para nung kausap ko siya way back then, dalawa lang yung hinahandle niya. Para ngayon, 4 yata yung sinabi niya kanina, no? Parang marami siyang, may sabak pa or what. Sabi nga sa akin, alin ba dito lani ang di ko natatanggapin? Parang gano'n. Na may conflict sa CPS. Sabi ko wala namang conflict kasi member na lang naman sa back. Diba? Pero head ka ng CPS-IU, makakatulong naman yung mga trabaho mo doon. Except yung sa construction facility, something gano'n. No? Medyo may kasi implementation yun eh. CPS implementing, implementing office kung tutuusin na dapat hindi siya in conflict dun sa trabaho. So ito yung trabaho ng CPS-IU. Dapat ina-identify niya list of projects to be evaluated. So yung from output ng back, ano lahat ang na-issue na notice to proceed, dapat may listahan, alam ang schedule, ano yung kontrata. You have to consolidate and review the documents. Dapat alam niya lahat yung mga tungkol sa project, ano ba siya, building ba siya, renovation ba siya. They also task to assign the evaluator and to provide the documents sa kanila. They also have to finalize. Makikita niyo yung numbering kulang-kulang, no? It's because trabaho yun ng ibang office, no? Next ko na, para kukompletuhin ko na. Ayan. Parang ang trabaho kasi sa office sa implementing unit, yung 1, 2, 3. Okay, hanggang pag-assign ng evaluators, provide documents. Then the evaluator, what will the evaluator do? They will review the documents and predetermine spots for evaluation. Parang sinasabi predetermined spots, hindi pa kayo nakapunta sa site niyan. Kung tutusin, binigyan na kayo ng project document, pero kung hindi malinaw, ano ba yung status ng project, mahirap kayo mag-determine ng spots, di ba? Mamaya, tatry natin how we determine the spots. And then of course, number 5, balik sa implementing unit, finalize the evaluation dates, notify the agency, and the constructor's project engineer or the authorized representative. So, may particular date dapat yan kung kailan kayo mag-evaluate. And then notify the evaluator. So, di ba sa iba-iba kayong offices naka-assign, di ba? So, pwedeng pinupull out lang kayo pag kayo yung kailangan para sa evaluation. Dapat hindi nyo hawak yung project. Hindi kayo directly involved. Yun ang requirement po. Why? May reason po doon, para hindi kayo bias. Sabi nyo, project ko to, dapat ang grade dito 99. Sino maniniwala, di ba? Para mawala po yung bias. Kasi ang CPS is like an audit also. Parang ino-audit din natin yung contractor. Kung nagagawa ba niya yung lahat ng item support, yung trabaho, may score. Kaya hindi po pwede yung directly involved sa project. Si sir, directly involved ka siguro, So hindi ka pwede doon. Pero pwede, sa ibang project ka pwede i-assign. Pwede naman po yung ganon. Tingin nyo, may question ba? May problema? Okay. O di mag-exchange kayo. Pwede yun. Oo, ganun ang mangyayari. Para lang walang bias. Kung hawak mo yung handle mo, Luzon area, tapos Bismin, magkalitan kayo. Ganun po. Ang pwedeng arrangement. Okay? So, yun. Kaya alam ko parang may tanong si Sir kasi nangingiti siya na mukhang hindi siya gustong ma-assign. Wala siya lusot, assign pa rin. Kasi ilan lang kayong engineers dito, syempre, kayo na rin yung kukunin, di ba? Kayo nakakaintindi, this is a technical matter, technical undertaking. Hindi natin pwedeng pagkatiwala to sa kahit sinong empleyado. Kahit na may checklist na, maring hindi nila naiintindihan yung technicalities ng trabaho. So, we only require licensed engineer or architect. Dun sa, yung engineer, iba-ibang professional, civil, mechanical, sanitary, basta makakatulong sa project, kasama na po yun. So number, 5, 6, notify the evaluators and the resource persons and witnesses. Number 7, yung contractor, nire-require din po siya mag-consolidate and submit documents. So, yung contractor, dapat meron siya, yung updated records of test, yung mga SWA, dapat meron siyang latest statement of work accomplished, di ba? Hindi yung last year pa na record, dapat yung latest. Yung mga yun, hihingin. O dapat, nandun siya sa project. Usually, di ba, pinapa-display naman natin sa project. Pero as much as possible, naka-ready po yung contractor dun sa document. Number 7, kasi isa yan sa, minsan naabutan namin sa evaluation, kulang-kulang ang document. Yung mga contractor, sinasabihan namin, para hindi po kayo ma-rate na mababa, dapat kumpleto yung documentation nyo. Importante. Number 8 is to conduct on-site pre-evaluation meeting.
Nung kami po ay nag-evaluate, ako na kasama sa Subic Clark Tarlac Expressway Project. 3 taon po kami nag-evaluate ng EasyTex. Pero ako pong involvement ko ay Clark Tarlac package. Iba yung assign sa Clark Subic. Ibang package po yun. Package 2 kami, Clark Tarlac. 3 taon kaming nag-evaluate. Every 1 week po kaming nag-evaluate. Interagency ang ginawa ng BCDA, kaunti lang din na engineers nila. They opted for a third party, parang combination of second party and third party evaluator. Meaning, may kasama kaming taga BCDA, may kasama din kaming iba-ibang agencies. So, ang nangyari po, from BCDA sumulat sa SIAP, and anong suggestion nila, gusto nila interagency. So, nagkaroon po ng composition ng CPS Interagency Committee para sa BCDA, iba-ibang agencies. May taga-DPWH, DOTR, meron taga-DOST, NHA, DOST, ano pa ba? Different agencies, mga 8 agencies po kami. So, from the start na ang project ay kiniklearing pa lang hanggang sa matapos, hanggang sa madaanan na nag-i-inspect po kami. And what they did, di ba sa guideline, minimum of 2 evaluation during construction. 3 taon yung project, ang laki-laki, multi-billion project. Anong ginawa? Ang decision ng BCDA is to evaluate it every other month. Kasi significant ang accomplishment ng contractor every month. So dahil 2 package, parang nangyari every month lumalabas. Package 1, package 2, parang alternate lang. So siguro mga 20 evaluation kami that time. Ako nga may time, nabilayan pa ako lang nakasama. So may mga ganun. At the same time, kung ako po yung member ng committee, meron din akong alternate. Para pagka hindi ka nakapunta, meron ka ding alternate. Kasi nga po sa laki ng project. So we conduct the on-site evaluation meeting on a Monday. Ini-explain po namin sa contractor, ito ang gagawin namin. So alam nila, ano yung inspection na gagawin namin, ano yung document na hahanapin namin, anong uumpisahan namin. Siyempre, sa side namin as evaluator, ina-analyze pa namin yung terrain nung pupuntahan namin, yung 45 kilometers. Halos hindi namin kabisado yung mga bayan-bayan from Clark to Tarlac that time. So, mahirap po sa umpisa, hindi madali. Kahit na meron silang malaking room na nandun na yung drawing, pagka first time mo talaga ay hindi madali. Siguro mga ilang times na kami nag-evaluate, sana nga ba yan? Tapos pag naiba na yung terrain, nandito na pala tayo, yung bridge na ito, parang ganon. So, it's a difficult process, pero dahil yung system ay systematic, meron po kaming forms na gagamitin. Pag paulit-ulit na namin ginagawa, medyo mabilis na po yung pag-evaluate doon. So, pag nag-site evaluation, Monday, susunod dyan, magkakandak na po kami ng evaluation right after ng meeting with the contractor. Magpuprosita kami sa site, 9 to 5. Magbula lunch break somewhere, along the road kung saan may makakainan. Pero usually, ang nagpapakain sa amin, PCDA, hindi yung contractor. So, ganun po. Yes, may tanong si ma'am. Saan ba ibang mic? Para marinig nila. Pakipas ang ibang mic. Or use the mic, ma'am. Maganda yung mga tanong nyo kasi matututo tayo dyan. Paano ma'am kung kukuha ba sa ibang agency? Mga evaluators from other agencies? Agency, yes. Naka-on ba yung mic? Meron, syempre. Hindi naman tiwai. May bayad. Mahal yata. Ewan ko ba? Magkano ba? May rate na ba? Wala pa? Ongoing. Meron silang discussion. May committee. Pero yung committee, yung babalang ng gusto. Kaya ako di ako pupunta doon. Oo. May ongoing committee po sa SIAP. Nagdi-discuss ng amendment ng guideline at saka ng checklist. Kasi nung last year, di ba nag-pandemic kaya nag-retire na ako. Sabi ako ayoko na. Pero kinuha pa rin nila akong speaker doon sa convention. And then, nagbigay na lang ako ng talk about what to do next, di ba? So, parang nakita ko, may kulang, marami nang pagbabagos nangyayari sa construction, nagbabago yung technology. Sabi ko, naiiba na yung ginagamit natin, yung checklist, dapat nang dagdagan, palitan, i-review. Yun po yung ginagawa niya ngayon ng PBCB. Yung guidelines, ganun din. Kung may mga questions like yung rate ng third-party evaluator, that is a third... Oo. Correct. Oh, maring ganun. Actually, may mga ibang agencies, kung hindi masyado marami yung plantilla ng mga engineers or architects, ang tendency talaga, they opt for a third-party evaluator. Sino ba yung mga agencies na gaya? I think na... PRA, Ha? Yung PRA, Reclamation. Reclamation Authority. Ongoing po ngayon, nag-request sila ng third Ayun, may mga ganyan. Noong time ko, GSIS, I think, kasi wala pa silang mga engineers, o konti pa lang. So, noong time na yun, pero dahil na-audit din sila ng auditor nila, may observation memo, na hindi sila nag-CCPS evaluation,
ayun, nagde-deploy sila ng third-party evaluator. So, in the absence, meron naman existing honoraria sa DBM circular, syempre government rate, based sa government rate. So, pwede pong ganun ang i-apply na rate. So, actually, depende po yan sa salary grade, step. So, yun ang magiging ano doon. Wala pa pong, ini-standardize ng PDCB, pero hindi ko alam kung nagkasundo na, mukhang hindi pa. Hindi pa, ma'am. Okay, so yun po, nasagot. May isa pa nagtatanong kanina, si Sir. Yun na yun? Same. Okay. Okay lang po kung magtanong kayo para habang nandito pa po yung presentation ko. Next is number, ano na tayo, conduct of evaluation. Di ba, nag-evaluate na. Kami pumupunta sa bawat project. Pero before that, nag-agree po kami ng team kung paano yung spots na kukunin namin. Sa guideline, nakasulat minimum of 10%. Minimum. Pero dahil multi-billion contract, ang laki-laki. Di ba? Parang hirap. Mahirap talaga yung i-100%. Although yung ipapracticum natin sa Friday, medyo maliit lang yata yung project, kaya natin i-100%. Kung maliit lang yung project. Pero kung like that, 45 kilometers, imagine, lalakarin ko ba yun? Di ba? Hindi ko man lalakarin yun. Di ba? Lalakarin ko ba yun? Ang agreement namin, every 2 kilometers. Okay? So parang yung 45, ilang spots yun? Dami rin yun, di ba? Divided by 2 plus 1, yun ang spots, di ba? So, start kami station 0. Okay? Ano yung makikita namin within the area? Ano mga items doon? Mag-check. Nag-assign din kami sa mga kasama namin. Kunwari, ganyan kami isang team. Isa mahusay sa earth, sa ano yan, sa road works. Merong mahusay sa concreting works. Merong mahusay sa steel works. Sa iba pang items. Sa safety, yung iba sa time. Yung mga babae kami minsan sa material testing kasi pinapareview sa amin yung material testing reports kung pumapasa ba yung mga items support. So yung mga ganun, pwede pong naka-assign sa bawat group. And then, nag-check na kami yan kung ano abutan. And every 2 kilometers, may sasakyan kami, aandar, stop sa station 2 kilometers plus 00. Tingin na naman kami anong item na available doon hanggang makarating kami. So from start ng 0 to 45, pinuntahan din namin. Except hindi namin nilakad yung, kasi yung makikita yung findings sa una, sa pangalawa, parang ano din reflection ng performance ng contractor. Kung magandang gawa niya sa una, tuloy-tuloy po yan hanggang dulo. Kung may makikita kayong mali, parang paulit-ulit yun din ang nagagawa niyong mali. Maling mali yung forwards niya, mali yung tao niya, mga ganun. So yun po yung observation namin that time. That is conduct of evaluation. We also take pictures during the evaluation. Kasi mahirap yung, nandun ka sa kilometer 45, ay teka muna, may nakalimutan ako sa kilometer 15. Di ba? It's a waste of time. Dapat ano tayo, systematic. O hindi pwede, dapat na-picture na muna. Buti na lang that time, uso na rin po yung camera. Pero wala pang cellphone na camera noon. Talagang may hawak pa kaming camera na digital. Pero digital na that time. Pero hindi cellphone camera. So nagpipicture na kami. May nagko-consolidate din sa amin na isa na mahusay magkuha ng lahat ng photos. Kailangan namin yun at the end of the day, or the end of the evaluation. Yung sa last day. Kasi ipipresent namin yun sa contractor. So, conduct ko post, and then 10, conduct ko post evaluation meeting. Yun na po, nag-evaluate kami ng Monday, Tuesday, Wednesday. Minsan Wednesday, gusto nila, ay magpaano tayo? Na, nagsukat na kami ng mga roads, no? Alam naman natin magtrabaho yung mga contractor, tama yung mga gilid pag sinukat mo. Paano natin malaman yung gitna? Diba? Tama kaya yung dimension ng concrete road na ginawa nila. Ano gagawin doon? Magko-coring test, diba? Coring test. Ako. Kausap namin yung material engineer ng contractor, tsaka ng agency. Sabihin namin, gusto lang namin ma-validate, tama ba? Kasi malaki yung mga road How do we know na tama yung depth? So may coring test, hanggang ma-achieve yung tama. Nagkataon, kulang sa dimension. So, yun yung findings namin. Sa grade, bagsak may bawas. Although maliit lang, kasi maliit yung percent weight, no? Ng item na yun. Pero yung kanilang consultant, magde-determine kung nakapasa ba dun sa design ng road na yun. So, kung hindi makapasa sa tolerance, may time po yung isang portion ng road nila ni-remove and replace because hindi siya complying sa specifications. Yun po yung magiging effect. Okay? Although sa score, hindi malaki ang effect. Maliit lang. Kasi maliit lang po yung road na may concreting. Yung karamihan ay iba naman type ng road ang gagamitin. So yun po yung naging experience namin dyan. And then post-evaluation meeting, ipapresent natin sa contractor yung makikita natin findings. So, isa-isa po yun, lahat ng items, papakita paano sila nagkaroon ng score na ganito, i-explain. Actually, yan ay gagawin nyo rin sa third day. Parang magpe-present din po kayo per group para kayo nag-exit conference. Ipapakita nyo rin yung corrective action. Ang difference sa exam tomorrow, yung corrective action, isa lang. Mabait kami sa exam kasi mahirap yung exam. Kasi yung exam, 3 inspection, mag-isa lang kayo, individual, wala kayong kausap, mabaliw-baliw kayo, tapos
Yung corrective action, isa lang. Isa lang papagawa namin. Pero sa third day, yung actual evaluation ninyo, totoo, pakita nyo lahat ng corrective action para na kayong nag-inspect. Madali lang yun kasi hindi naman malaki yung area na nabigyan na kami ng kopya ng project na pupuntahan. I don't know, pinapabigyan ko rin kayo ng kopya para you can review it ahead of time, yung project, of course. So then, post-evaluation meeting. So dyan sa post-evaluation meeting, in fact, before kayo mag-post-evaluation, nag-evaluate na kompleto na, na-score na. Nagpe-present na kayo niyan with the agency, with the contractor. Ito yung output ng contractor. Minsan, ano gagawin nyo kapag ang contractor hindi pumayag sa inyong evaluation? Di ba? May mga ganon, may argument na lumalabas. Paano nyo i-address yung mga ganong situation? Paano nyo i-address? It's a case-to-case basis. So, depende sa case ng contractor. May time noon ang contractor, nag-disagree sa amin with time. Naging great conscious yung Japanese contractor ang gumawa ng Subic-Clark Tarlac, 3 joint venture contractor. Pero nung nalaman nila, kasi Monday, pumunta kami. Pagdating ng Friday, syempre may change na may slippage siya ng 10%. Pagdating sa dulo, sabi niya, ay, hindi na 10% ang slippage ko. Naka-improve daw. Okay. Yeah, within 5 days. Sige, sabi namin, you show us the proof, no? Yung latest report nyo, yung as of yesterday. Di ba? May hindi no latest, huwag lang yung sasabihin. Hindi ba kayo mag-agree sa argument niya kung basta verbal lang? They have to show proof. Hindi tayo pwedeng basta lang na, ay, di, sige, palitan lang natin. Ang dali lang po palitan ng grade kasi Excel lang siya, yung form. Mag-automatic compute na siya pag pinalitan. Pero, dapat mapakita nila yung mga ganong data. And then, may mga instances, parang sinasabi sila, meron kaming approval for time extension. May mga ganon. May mga alam naman valid yung reasons for cause of delay. And then, pero hindi pa approve. Pero sa guidelines, sa sulat, dapat approve. So, nung nag-meeting, nandun kami, nag-meeting pa lang sila. Sabi nila, in principle, sa meeting, approve. Maniniwala ba tayo? Hindi. Ayun, marunong sumagot sila, sir. Kasi, kahit nag-meeting sila, sinabi approve, pero wala pa yung documentation, ang idadahilan na lang natin sa contractor, we will reconsider that in the succeeding evaluation. Doon natin magagamit. But not during that time na naka-evaluate na tayo. Tapos na. So yung CPS parang ano diyan siya snapshot. Click. Parang na-picture lang kayo. May mukha mo. Hindi mo na mababago. Okay? Okay? Ganun lang po yun. Dapat hindi, iba na yung rating ng contractor, iba na yung accomplishment niya Iba na yung nagawa niya. So yun po yun. Pero at that period in time, yun yung kanyang rate. Significant po yung magiging makikita yung finding doon. Kung ano yung kung maganda yung pagkagawa niya, maganda yung rate. Guys, ma'am. Kaya? Hindi natin. Of course. Yung rating natin, kung ano pa rin yung nakita natin. Ganun pa rin. We hope na hanggang completion, makorek niya. Di ba? Para ma-improve yung rating niya. Para sabihin nyo rin sa kanya na, sir, ma-improve lang yung rate mo kapag na-correct mo yung mga deficiencies. In fact, may ganyan kami instance din yan sa Subic-Clark Tarlac. Parang every 6 months. Parang actually, gusto lang namin mag-Christmas party. Pero walang dahilan yung boss na parang mag-evaluate kami. Pero gusto niya, lahat ng mga corrective action ay ma-identify namin at ma-correct ng contractor. So parang gumawa din kami ng isang evaluation just to identify all the defects and deficiencies ng contractor para may submit. So, the following year, i-correct niya lahat yun. Pwede po yun. Igaganon natin. Pero doon sa evaluation, kung ano yung rating, dahil hindi niya pa kinorek, yun lang yung rating natin. Wag yung prospective yung rating nyo. At that period in time lang din. And then, of course, once natapos na po, dapat papipirmahin nyo yung umattend sa meeting. So, yan naman, pagka nag-post-evaluation meeting, in-invite mo yung contractor or his authorized representative, may notice of inspection, evaluation. So, hindi naman po yan para lang pumunta lang kayo basta, may authority rin kayo, di ba? Bago kayo pumunta doon. So, pipirma po sila dapat doon sa exit conference na yun to agree on the rating. Okay? So, yun po yung mangyayari doon. 11, 12, yung contractor, trabaho niya to prepare and implement the corrective action plan and preventive action plan. And then, sa CPS-IU now will review the evaluate CPS rating, prepare the reports, and copy forward to agency back. So, sa inyong use nun, sa agency back nyo implementing office, and then submit also a file copy of the CPS rating and submit to the SIA PDCB. Importante rin po makarating sa PDCB kasi kung nagre-renew kayo, hindi naman kayo na kailangan mag-submit ng proof. Kasi kung may copy kayo ng report nyo, kahit i-mention, ay, na-involve po ako sa ganitong project, hanapin lang nila yung document na yun, makikita, nakapirma ba kayo doon? Absent pala kayo, sorry.
hindi kayo mako-consider. Pero kung nandun kayo present, may pirma yung rating, okay na po yun sa renewal. Madali po yung renewal, I tell you. Hindi na kayo mag-exam uli. Please lang, huwag mag-exam uli. Mag-renew na lang po, mag-renew kahit retired na kayo. Okay? Para po, you can still be of use dyan sa Malay nyo yung DBP, yung mga nag-retire na, kayo yung kunin na evaluator at bayaran kayo. Di ba? Pwede po yun. Magtayo kayo ng association nyo dito. Para meron kayong networking. Kung sino yung leader ninyo, pwede pong ganon. And then makipag-organize na lang kayo dun sa main association, yung ASEP. Di ba? Kasi hindi rin kaya i-handle to ng ASEP. Hindi niya kaya i-handle. Wala din secretariat yung ASEP, PDCB lang din ang nagre-rely kami. Kasi pag retire na eh. Ayaw na namin. So, yan. And then, file copy. So, yan po yung buong process. Maiksi lang po yung pag-discuss ko, pero sa guidelines, mahaba po yan. Maraming procedure. Okay? Parang easy to, para madali nyo lang maintindihan, ano yung gagawin natin. Okay, ano yung composition of CPS evaluation? Yung kanina may nabanggit ako, di ba, may third party, meron akong in-house. So, pwede pong in-house evaluator, pwede isang team member, isang team leader, isang team member, pwede rin pong isang evaluator that should be not directly involved in the project, with the project individual. And then, of course, pwede po yung combination ng in-house and third-party evaluators. Yung example ko kanina sa BCDA, na pwede pong merong team leader, one member, other agencies, and not directly involved in the project. Or pwede rin pong purely third-party evaluators ang kukunin. Pero very expensive po yan kasi babayad pa kayo ng, syempre lahat babayaran nyo, transpo, kung may hotel accommodation, honoraria, per dime, marami pong expense yan. And then, 2 or more evaluators from other agencies, kaya kayo, pwede rin kayo makuha ng ibang agencies kung kulang sila. Pero dapat, active kayo sa DBP. Kasi pag nagtanong sa SIA at wala kaming na-receive na report coming from your office, paano namin masabi na meron kayong magaling na evaluator? Dati may umupo, 2 na taga-DBP, retired na siguro si Engineer Arnel Tahonera, retired na ba? Sino pa isa? Yun, 2 sila. Diyan lang ang meeting namin sa office, tatawid lang, kayo yung nearest. Kaya lang, nagtaka kami, hindi na sila uma-attend. So, this time, I think, dapat mag-renew kayo ng membership dun sa association para active ang DBP. No? Kasi maraming programa po yung association na hindi na nagagawa ng PDCB na pwede po kayo doon mag-participate. So, yan, yung mga ganyan tanong, kung gusto nyo kumuha third party o kayo, gusto nyo kayo ang makuha, di ba? Hindi natin kasi alam kung sino yung nangangailangan ng mga services. Pero pinag-uusapan po yan ng PDCB. Okay? So, yan po yung composition. So, evaluation, nandito na po tayo. Paano ba tayo mag-evaluate? Kailangan natin, syempre, mga contract documents required for evaluation. Yung contract documents, kasama yung approved contract, contract drawings, general special provisions, plans and specifications, method of construction, safety and health. Ito, sinabit yan during the bidding. Diba? Meron yan kopya dapat. Kung meron man, ina-update lang yung mga statistical data. So, kasama din po yan yung approved contractors, construction program, yung per CPM niya, materials, manpower schedule, equipment schedule chart, organizational chart, financial chart, or escrow cash flow. So, yan ina-update. Merong plan, actual, kung maaaring makita natin. Paano ba natin makikita yan? Kung ito yung plan, kapag nasa taas yung graph niya, yung actual, ano ibig sabihin? Ahead of schedule, yung contractor. Pag below the curve, may delay siya. Okay? May slippage. Kaya natin tinatawag na slippage. Kasi nag-slip, bumagsak siya. Nag-lecture din po ako sa DOH. Ang mga participants ko, ang mga back. Hindi naman engineer, mga doktor. Kala ko naintindihan ako nung sinabi ko slippage. Nung nag-break time, nilapitan ako nung doktor, "Ma'am, ano ba ibig sabihin ng slippage?" Kasi sabi ng doktor, yung nabalian ng buto. Sabi ko, ganun din yun, sir. Ganun din po yung doc sa engineering. Pag nabalian, masakit po yun, di ba? Hindi tama yung placement ng buto mo. Ganun din po sa construction project, ibig sabihin na delay po yung contractor. Marami siyang, baka ginamit niya kung saan yung pera, hindi niya nagamit para matapos niya on time yung project niya. Yun din po yun. Pero may mga terms na, syempre, iba yung sa linggo nila, iba rin sa atin. Okay, so constructors statistical reports, ito yung sinasabi ko na dapat ina-update ng contractor, yung physical progress status report, dapat yung latest report. Of course, the equipment and manpower schedule, the latest per CPM. Kailangan natin yung information na yan. Yan yung mga documents required in our evaluation. So, hinahanap natin yan. Medyo mahirap lang doon sa malaking project, minsan 1 kwarto yung documents para sa material testing. Diyos ko, napakarami.
voluminous data. So we stayed there for the whole week. Whole week po kami. Kasi kahit gabi, minsan, kailangan namin reviewin. Pero, isi to it na hindi. Kung kapait lang tayo, hindi man tayo babayaran ng overtime. So, kailangan tapusin namin lahat. So, aside from that, tinitignan din po namin yung material testing procedures, yung records of test. So, materials quality control program. Dito ba sa DBP, nagre-require po kayo ng minimum testing requirement? Meron po? Meron po ba? Meron? Sa mga undertaking? Sa mga contracts ninyo? Kunwari, volume of concrete, ilang compressive test ang kailangan, mga ganon. Meron yun. Kung wala, i-check nyo yung sa website, yung sa, hanapin nyo na lang, kasi sabi ko nga kay Rose, may ginawa ako niyan, na minimum test requirements. So, mahanap nyo naman yun sa internet. Ngayon kasi nasa internet na lahat eh. So, nakikita ko pa sabi ko kay Rose, ako nag-type niyan, ako gumawa niyan. Pero, parang in-adapt na siya ng DPWH. Pero hindi, actually, ginamit ko rin yung DPWH na reference. Pero, sinimplify ko na isang page na simple, konti lang, yung data nila nung haba-haba eh. Ang engineer tamad magbasa. Engineer din ako, ayoko magbasa. So gusto mo, simple lang, pero nandun na yung importanteng document. So yun po, tinuturo ko rin kasi baka hindi na kayo mag-aaral ng kung ano-ano, nandun naman yan sa internet lahat ng mga data. And of course, ano pa? Quality control ng contractor. Chine-check ba niya upon delivery, yung materials na dinideliver? Diba? Dapat kina-quality check ng contractor yung mga dinideliver. Operational setup, which includes the general layout of facilities, the project office, warehouse, shops for repair, and maintenance, carpentry, rebar, lahat po yan, dapat i-check niya. And then, of course, kung may subcontractors or suppliers, dapat kasama din po, may punch list pag final visit. Yung sa Clark Tarlac, ang subcontractor niya ay lahat ng AAA contractor natin. Kita nyo? Japanese contractor, ang general contractor, joint venture. Ang mga subcontractor niya, kunwari, ano ba yung project ng, kunwari, Steelworks, yung ba gumagawa ng Steelworks, TEI, Concrete Works, DM Consunli, kung mga AAA that time, yung mga subcontractor dun sa project na yun. So, yun po yung mga list of subcontractors. Pero kung maliit lang yung project, wala na, hindi na natin kailangan. Pero kung multi-billion, kailangan po natin i-identify. Kaya yung sa aming yung aming checklist, makikita nyo sa baba, sino yung subcontractor. Kasi ilalagay din po natin, sino ba yung subcon? Kasi kahit na Japanese contractor, may Filipino subcontractors na ginagamit. Pag subcontractors, ang ibig sabihin din po ay licensed contractor din. Hindi po kasi subcontractor, walang lisensya. Dapat may lisensya din sa PICAM. Of course, the project logbook, pwede natin balikan. Para pag may sinabi yung contractor na nangyari sa site, kaya may delay, dapat reflected sa logbook niya. May ibang contractor, yung logbook, parang nung dumating lang yung evaluator, tsaka nung napil-upan. Yung ballpen na ginamit, parang yun at yun din, di ba? So malalaman mo rin na hindi pala siya regularly na nag-update. So dapat kine-check din po natin yun. Mahuhuli rin natin. Updated records of test, materials quality control and monitoring report. So ito na. Isa na. Ito na po yung ating gagawin. Checklist format workmanship. Makikita po natin lahat yung checklist dyan sa Annex 2A. Road and bridge, sa 2B, 2A, 2B, housing and building. Sunod-sunod lang po yan. Yung po lahat na yan yung nagawa namin dati, yung mga checklist. So, it's positively worded. Positive, meaning, ano ba, paano yung sinabi? Kung may crack, no cracks. Di ba? Dapat wala kang makitang defect. Kasi yung nire-rate natin sa contractor, yung tamang ginawa niya. Kasi, paano ka makakuha ng mataas na grade kung ang hanapin mo yung mali? Di ba? Dapat ang makita mo, yung tama. Kaya, yung nakasulat po sa checklist ay positive words. So, lahat po yan ay meron na po kaming checklist. Workmanship is the quality and quantity of ongoing and or completed items of work which are verifiable in accordance with approved plans and specification. So sa items of work daw, makikita lang natin kung ano yung visible na makikita. Example, this room. Kung kunwari, kahapon lang natapos. Ito. Ano mga items makikita natin? Kunwari, wood parking ba tawag dito? Di ba? Yan. Ano pa ba? Painting. Right, naluman yung painting. Yan yung mga items. Huwag mo sabihin sa akin, ma'am, meron yung concrete post, di ba? Concrete ba yan o metal? Cladding na lang yan, ano? Inano na. So, hindi mo pwedeng sabihin ang kasama yan kasi hindi na nakikita. Kung may finish na, kunwari yung mga, antag dito, lumber, yung mga plywood, yung mga good lang, ano na, finishing na siya, papasok. So, kung yung items na yan, yun na lang yung evaluate natin. Kahit alam natin, may slab ito, or I think it's this kind of, anong tawag dito sa, ganyan di ba yan? Lahat ba ito, ganyan ang ginamit? O dito na lang sa taas? Dito na lang sa penthouse, okay? Kasi yung ibaba, puro mga concrete, siguro to, or steel, no? Concrete and steel, composite member. So, yun po yung mga, kung di na verifiable, di na natin ma-evaluate.
Okay, so evaluate predetermined spots comprising at least 10%. Sabi ko nga kanina, example ko, yung every 2 kilometers, yun ang ginawa namin. So, depende po sa size ng project. Kung maliit, you can go as high as 100%. Pero kung hindi mo na talaga madetalye, pwede naman kahit 50%, mga ganyan. Pero minimum po, 10% for every ongoing and or completed items of work. And then, select applicable items of work in the checklist for workmanship. So dito, meron na po tayong forms na gagamitin and just select, determine their compliance and non-compliance. So, sabi ko nga, spot is selected from the identified location of ongoing or completed items of work which will be the subject for evaluation. So, sa mga naka-experience na ba kayo na mag-evaluate? Mga dating hindi rin. Hindi ka talaga nagpunta sa site. Pero buti nag-attend kayo ng seminar. Ha, ma'am, paano ba yan? Wala, ibang trabaho. Tampak na ang trabaho. Ayun. So, yun. Actually, dito, kunwari, evaluate natin. Pwede natin i-first span. Kunwari, bilangin nyo kung 1, 2, 3. Parang ganyan. Similar naman. 3, 3, 6. Tapos yun sa Pwede nyo na i-spot. Para pag may nakita kayong error doon, pag sinabi natin 6, at may nakita ka isang hindi na-comply, anong score niya? 5/6. Kasi yung tama ang nahanap natin. Tama? Gets? Ganun lang exam. Iniles nyo lang. Ngayon, ang exam, Inglesan. Kasi pencil and paper yan. Walang drawing. So, babasahin nyo lang. Pag ang nakasulat ay naaayon dun sa guideline, tama. Okay. Pero kung hindi, baliktad. Ililes nyo. Yun yung sagot. Okay? Isipin nyo na lang kung sobrang, mamaya may ibang criteria pa lalo na dito sa workmanship. Actually, dito lang sa workmanship yung maraming nakalagay sa guideline. Sabi nga ganon, checklist for workmanship reflect the specific indicators for major and minor defects. So, nung una po ito, wala kaming distinguishing factor kung major or minor. Pero dito, meron na. Kasi may time noon, yung evaluator, ang bait mag-score. Pag maganda, minus, konti. Pag pangit, minus, the same. So, yung grade, ang taas. So, marami nag-feedback sa SIAC. Sabi, ba't gano'n ang evaluation? Ang taas ng grade ng mga contractor. Hindi reflective. So, binalikan po yan ng Interagency Committee. Binalikan nila, sabi nila, ganito pala, kaya nagkamali. Yung mga defects natin, hindi nakaklasify kung major or minor. This time, classify po yan na major and minor. So, yung major, medyo mahigpit tayo. Pag major defect, mas malaki yung bawas. So, mamaya makita ninyo. Ano ba yung titignan natin? Defects are considered major on the following basis. If it entail losses to the government, if seriously affect stability, syempre, no? Kung civil engineer ka, alam mo na sobra yung sagging, bulging, tipong yung tolerance hindi niya na-meet, di ba? Hindi na align, yung stability niya, medyo kitang-kita naman yan. So, and then of course, medyo napabilis, cause severe damage to the aesthetic, kahit daw aesthetic lang, meaning kung architectural finish, kahit na may mga defects, no, dapat na walang defect, mga aesthetic, no? Lalo na pag bangkong, higpit tayo, gusto natin may certain level na yung professionalism, yung gawa nila ay maganda, pulido. Pero alam naman natin, kahit maganda yung materials, yung pagkakagawa, doon nagkakaproblema. So, doon po papasok itong workmanship, kung paano niya ginawa yung mga trabaho. So, dito, sa workmanship, may important notes kayong tatandaan sa pag-compute ng workmanship. Sabi dyan, spots with a single major defect shall forfeit all points for the rest of the indicators in the said spot. Anong ibig sabihin nun? Grabe, pag may nakita kang defect, kahit single, isa lang, no? Maapektuhan yung ibang indicator. Okay? Kasi pag may major defect, kung minsan, anong action natin pag major defect? Remove and replace. Kasi hindi niya na-comply yung requirement. Kaya, kahit na tama yung dimension, iba lang yung kulay, kunwari, tiles lang siya, remove and replace. Diba? Tama naman yung, pero yung color niya, may crack, major crack. Papalitan natin. So, yun po yung magiging effect. And then, sabi pa dito, further, if the number of compliant spots is less than 50% of the total number of spots, the rating for that specific item is 0. Oh, mahigpit, di ba? Kasi naman, yung ginawa mo, 10 column, yung kalahati, more than 50%, mali, hindi ayos. Paano nang tatayo yung structure mo? Di ba? Ipapasa mo pa ba yun? Di ba, babagsak mo na. Hindi na siya useful. Kahit sa mathematics, may 50% pa siya ng grade, di ba? Pero sa structural integrity, hindi nakakayanin. Yun ang problema doon. Okay? So, yan. And itong example, I don't know kung nakikita nyo. May copy naman yata kayo ng inyong handouts. Tignan nyo rin.
Dito, nakasulat na yan, yung binasa ko kanina sa guideline, yung spans with a single major defect shall forfeit all points. So, yan. Okay? So, napapalaki naman pala. Pinalaki mo. Pwede naman pala. Nahihirapan mo ako. Ikaw naman, gulat lang. Kala ko itong clicker mo pwede lang lumaki. Okay, yan na yan. Okay, so dito, palitin muli. Kasi, saan ba yan? Hindi yan. Ito, yung dito. Yan, major defect. Yan, minor. Sa major, mapapansin nyo, pareho po yung nakasulat, di ba? No true cracks. Dito naman sa minor, no cracks. Okay? Pagdating dito, no honeycomb, no spalling. Pero ang ibig sabihin pag major, no exposed rivers or aggregates. Kaya pag binakita kayong litaw yung bakal at yung aggregates ay kita na, major po yun. Major. Kaya ang ginagawa ng contractor, pag magaling, alam nila sir, di ba yung makikita mo naman na pagtatanggal ng forma, alam mo yung kulay ng binuhos at saka yung pinalitadahan. Anong score nyo doon? Pag nakita nyo ganun sa site, kunwari inabutan nyo ganun. Ha? Ano yon? Anong score? Hindi. Kinorek niya na Kinorek niya na Hindi niya naman nakita yung, alam nyo, siguro merong, sa isip nyo, may error yun. Kaya nga niya kinorek di ba? Pero hindi natin alam yung gravity. Hindi niya na naiabutan Napalitadahan niya na. Ibig sabihin na correct na niya. Pero kunwari, inalis pa lang yung forma, nakita nyo, litaw yung bakal, litaw yung aggregates. Anong score niya? Babawasan nyo, di ba? Bawasan nyo, corrective action niya, iayos niya yung trabaho doon, di ba? Yun yung gagawin niya, ipapalitadahan niya yung sana hindi bumagsak yung pampalitada niya kasi supposedly yung mga concrete works, sa buhusan lang yan. Ibig sabihin, hindi tama yung method of construction niya, yung placing, yung pag-vibrate, di ba? Lahat yun naapektuhan. So, yan yung mga titignan natin. And of course, no sagging or budging. Ano ba yung sagging or budging? Sa DA kasi yung sagging, banana. Nagugulat ako yung sa iba, nagtatanong kasi ibang course nila, ag-in. Anyway, sagging, sabi ko, ano ba yung nagsasag? Di ba mga horizontal members? Ang nagbabudge, yung vertical members. Pinagsama lang siya, pero it's the same na hindi tama yung formworks na ginamit niya. Okay? So, may mga nakasulat po yan dyan na mga lahat ng mga... So, hindi na kayo magsusulat ng mga... Ano ba yung mga defects? Nakasulat na lahat. Hahanapin nyo lang. Yun po yung madali sa CPS. Medyo madami lang tinitignan, pero yung document, nandyan na. May checklist na. Hahanapin nyo lang yung medyo malapit. Sa exam, ganun din. Iisa-isahin nyo lang kung nandun sa checklist, ano yung pinakamalapit. Corrected na siya. Wala. 1 na siya. Okay na po siya. Opo. Unless may nakita pa kayo sa ibang area na hindi niya na-correct, ililis nyo. Oo. Na-correct na niya Mabilis siya mag-correct. Di ba may contractor, mag-hire lang siya ng mason para lang ma-correct agad yung mali niya. May ganun. May nakita po kami contractor. Sabi ko, bakit itong contractor dito sa Quezon City? Quezon City, nag-bid siya, lowest bidder. Bakit siya lowest bidder? Nung chinek namin, wala siyang nilagay na pay item sa formworks. 0. Libre ang formworks. Building yung ginagawa niya. Ano kayang ginamit niyang formworks? Tagpi-tagpi. Galing sa ibang project, dinala niya doon. Tapos, yung wall, parang ano siya, alam niyo yung nagra-rock climbing? Kasi, di ba, pag gumamit ka ng formworks na hindi maganda ang output. Parang yung nagbe-bake yan. Pag hindi maganda yung baking pan mo, hindi maganda yung output. Pag nagko-construct, pag hindi rin maganda yung pag-layout mo ng forms, ay medyo palpak. Tapos yung mga trabaho ng contractor, syempre hindi align. May mga hinahabol lang po ng mason. So, para lang mapantay niya lahat yung mga imperfections dun sa project. Siguro libre sa kanya na nakatira yung mason Kaya gano'n. So, yun po yung remedyo ng contractor. Okay? Okay po yun? Anyway, next. Ano pa ba? So, ito yung sample po ng project status report. Diba? Ganyan, usually. Makikita natin yung mga item support. Kung ano yung sinabit during the bidding, yun lang din ang gagamitin natin. Sa exam nyo, may makikita rin kayo ganyan. Quantity, unit, and then merong percent weight, and then ano yung mga schedule. So, alam nyo kung ano yung ginagawa sa particular date na yun. So, and of course, ayan. So, may percent weight. Importante po sa atin yung percent weight. Kasi, gagamitin natin sa pag-compute yun kung ano yung mga item support. So, kung malaki yung item support na ito, dapat yung contractor, yun ang payo ko sa mga contractor, galingan nyo kasi yung malaki yung hatak. Diba? Ganun lang yun. Kasi kung ang project mo, malaki yung concreting works, malaki yung steel works, galingan mo. Kasi doon yung hahatak ng points. Pero kung maliit lang yung points na yun, at malaki, finishing.
O, di ganyan yan naman sa finishing. Ang ganun lang po yun. Sa akin, ganun lang ako mag-interpret ng mga information sa project. Okay? So, ito po yung during construction, you write the details of visit, such as first, second, ito, pwede po niyang palitan yan, yung form. Date of first visit, date of second visit, date of final visit. So, sa exam, may ganyan. May ganyan kayong form na makikita. Dito po ilalagay ninyo yung item support, percent weight, relative percent weight, workmanship, materials. Ibababa niyo po yung grade dito, and then you rate the time, facilities, ASH, and resources deployment. So, isa-isahin natin yan. Ituturo ko lang po itong 1 to 14 kung paano natin makukuha. Okay? Madali lang. So, ito yung mga, sa first visit, ang inabutan po niya ay item 301, 302, 303. Ibig sabihin, magkakasama. Di ba minsan sa estimate, concreting works. Concreting works, hindi lang yung concreting. Sinabi niyo yung formworks, concrete works, rebars. Yan. Kaya po yung item ay magkakasama. Okay? Yan po ibig sabihin niyan. Item 304, masonry works. Item 600, carpentry. Item 800, 801, sanitary and plumbing. And then 802, electrical works. 405, waterproofing works. So, yung total po ng percent weight, ito rin nung nag-bid, ha? So, 38.98%. Yung weight, yung total. So, paano natin kukunin yung relative percent weight? Yung relative percent weight, kukunin nyo lang yung total. Divide. 28.26 divided by 38.98 times 100. Oh, simple. Andiyan na yan sa notes nyo. Susundan nyo lang yan. Bukas. Yan yung una. Sisilipin ko kung tama yung total nyo. Pag mali, kakalabitin ko kayo. Sasabihin ko mali, ayo hanapin nyo yung mali nyo. Okay? Kasi ayaw ko kayong bumagsak. Gusto ko pumasa kayong lahat. Pero hindi ko sasabihin sa inyo saan kayo mali. Okay? So, ganyan po. Gets na kung paano kukuha ng relative percent weight. Ang importante kasi, yung nakuha natin na item support ay hindi 100%, pero i-convert natin siya into 100%. Para pag nag-rate tayo, nakabase sa 100% ang ating rate. At hindi dun sa, syempre every project, iba-iba. Hindi pare-pareho. Itong nahirapan kami ng umpisa kung paano namin ma-translate na pareho yung rating sa project to project, pero iba-iba yung items, iba-iba yung percent weight. I-convert lang natin into 100%. Next is the form. So, ito na po yan. Nilagay na natin dito yung percent weight and then the relative percent weight. So, na total. Makikita nyo naman, pag tinotal nyo, dapat mag 100%, no? Pag ang score nyo, nag 99.98, may mali kayong pag-round off. Pag nag 100 point something, sobra-sobra pag-round off nyo. Okay? So, next item, ito namang 4, 5 to 14, ang ating aaralin. Paano ba natin i-rate ang workmanship? Yan na yung una natin gagawin. Example, item support, ano ba to? Housing and building. Ang item support natin ay, hindi na words, formworks, item 301. Item 301, if you will notice, ilan ba yung spots niya na ginamit? Ilan yung spots? 9. Kasi yung denominator niya ay 9. Yung una, okay, 9/9. Ibig sabihin, perfect. 9/9 yung pangalawa, forms are coated with mold oil as required, 9/9. Sufficient bracing support provided. Ano ibig sabihin pag 6/9? Ibig sabihin may tatlong hindi nakitang well supported. So, meaning, may corrective action siya kasi hindi siya complete. Pag hindi perfect yung answer, ito perfect, 0.4, 0.4. So, dito rin makita nyo yung during construction. Yung gagamitin yung multiplier nasa taas. So, 1 times 0.4, dito yan. Okay, makuha ninyo. 8/9, tama ba ito? 0.35. And then, of course, provision of concrete steel spacer. May nakita rin tatlo na hindi complying. So, pag minsan yung kontrakto magmamadali. Nilagay lang niya sa formworks, yung mga rebars, pero nakadikit na pala. Nakadikit na. Dapat may concrete spacer siya, di ba? Syempre, minsan, nagtitipid yung kontraktor, ayaw niya ilagay lahat, di ba? Pero kung, makikita niyo yun sa site. Makikita niyo sa site. Kung abutan natin. Of course, provision of required concrete and steel spacer, yun yun. Conformance to dimensions, location, plumpness, and alignment, 9/9. So dito, sa example natin, may tatlo siyang non-conformance. Ito may mga corrective action. Kaya yung total sa car ay 3, and then of course, yung total score niya ay 2, number of indicators ay 6. Ito yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung isa not applicable. Okay? So, ang score niya ay 0.348. Malinaw ba mata ko? Malinaw. Okay pa? Ewan ko sa kanila kung nababasa nila. Hindi mo pinalaki. Hindi mo kayo nagre-reklamo. Reklamo ko kay Rose Ann, pero yung palaki pala yan. Ayan, ano? Nahirapan naman akong basahin.
Para naman, pwede mo pala palakihin. Ayan, o, di ba? Nakita nyo na. I-check nyo na lang kung tamang computation kasi minsan may error din yung aming handouts. Okay? Correct nyo na lang po pagka-mali. Okay, next slide. Ayan na. Pinapakita na kung saan na nakuha yung point 4. During construction, pag completion, be sure na tama din yung gagamitin nyo kasi point 5. Pag nagkamali kayo, mali na yung sagot nyo. So yan, spots is divisor. Count only the indicators which are applicable and verifiable. So kung hindi naman nakikita, not applicable ang ilalagay natin. What else? So yan lang po yung mga indicators. So meron pa palang naka-highlight. Okay? Ano pa? Okay, yan yung sample. Naku, parang puro, ano ba, makikita natin sa bakal na ito. Puro rust na ba siya? Hindi pa naman siya corroded, no? Kasi merong, hindi ko i-close up mo, Roxanne. Ipalit mo na lang, but ayaw kong Sige po, ma'am. Okay. Next na po. Ayan. Ayan, pwede ang spot natin, hindi nyo naman iisa-isahin yung bakal, di ba? Per volume, kasi nasa design naman siya. So ito, parang sinasabi, ang spot natin, ginamit niya yung per volume. 1, 2, 3, 4, 5. Yung sa nakikita lang. O tama, 1, 2, 3, 4, 5. Sa nakikita lang. Pero yung totoo, syempre mas marami yun. Pwede yun yung ating spot na kinukuha. Kasi may isa lang member dyan na mali. Eh, mali na yung ano na yan, yung spot na yan, bibawas na. Pero kung tama naman, may anim-anim sa horizontal, the beam is included, number 6. So dito, concrete works. Bakit naging concrete works? Okay. O sige, concrete works, kaya lang ba 3 bars yung pinakita? Kanina. Kanina yun, ma'am. Ha? Kanina po yun. Yung una po. Ay, nauna ba 3 bars? Okay. Tignan mo nga, hindi ko na mabasa kasi yun. Ito naman, concrete works. No, pwede mo ng konti kasi hindi makita yung sagot. Perfect yung una niya, which is yung no cracks ba to? Ito. No true cracks. Ano sinabi pag no true cracks? Yung lusot-lusutan, di ba true cracks? Ibig sabihin, wala naman. Perfect. 10 over 10. No honeycomb. May nakitang isa na 9 over 10. Okay? Ganun lang. Sulat din niyo yung sagot. No bulging or sagging. 9 over 10. Merong adequate vibration. Ang punta kayo sa site, actual na hindi tama yung ginagawa nila. 8 over 10. No chipping off of concrete cover. May nakita kayo chip off, dalawang area. So, 8 over 10. Kaya ang score natin ay, ano na siya? Ayan. So, lahat ng hindi perfect, yung score ay corrective action. Car, 1 each. Ayan. And then, of course, sana siya? Pag-ipin mo na. Okay. So, 0.362. Ang ating indicators ay 5. Tama ba yung 5? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yung iba not applicable. Hindi kailangan. Hindi nyo nakita. Pwede hindi rin nakita o hindi rin verifiable. Spots with a single major defect shall forfeit all points ito for the rest of the indicator for the set spot. Ano yung sabihin niya? Nung nag-inspect kayo, may nakita kayong major spots sa honeycomb. Ito, 9 over 10. Yung 9 over 10, kung tutusin, itong no sagging or bulging, perfect yan. But because of that defect, babawasan mo rin yung score niyan. And dito, sa adequate vibration, may isa ka lang nakita, pero dahil dun sa isa, nadagdagan pa. Yun yung nadadagdagan. Keeping off of concrete cover. Sige, ma'am, ako na po. Dita na ako. Mainit na. Ha? Pag-isa lang? Pag-isa lang po. Di ba dito? Ito. No honeycomb, 9 over 10. May isa. Pero major. Major. Ayan o, major. Magbabawasan yung dito. Wala na siyang perfect. Wala siyang perfect. Lahat na may makita kayo, wala nang bawas. Huwag niyo lang bawasan ng sobra. Isa-isa lang. Yun yung ibig sabihin ng forfeit all points for the rest of the criteria. Doon sa minor. Sa minor. Dito. Dalawa kasi yung ano nyo eh. Asa na to? Sige, ma'am, ako na po, ma'am. Ito. Honeycomb. Ayan, 9 over 10. May isang major, no? Yung bawas dito, actually, hindi man ito babawasan, okay naman siya dyan. Itong pangalawa, 9 over 10. Lahat na ito, mama-minus na ng isa. Ibig sabihin, itong kanina, perfect siya dapat. Well, because of that,
na forfeit. So, ibababa talaga yung grade ng contractor kapag may nakita kayong major defect, ha? Mahirap din mahanap yung major sa project, di ba? Pagka major talagang pinabayaan na yung contractor, hindi niya inayos yung trabaho niya. Kaya pag makakita kayo nun, parang sobra talaga na hindi ayos yung trabaho niya. Okay? Yun yun. Ano pa lang tayo, ha? Isa pa lang yung major defect. Pupunta pa tayo? Oh yes. O kunwari, sabi ni Sir, nakita nyo 8/10. 8/10. O, ang score dito, ilan na? Ito, magiging 8/10 dito. Ito naman, 7/10. Ito, Sir, ito, magiging 7/10, 7/10. Ibig sabihin, aside dun sa major, may nakita rin minor. Yan. Okay, so sa exam, meron yan bukas, ha? Meron yan sa exam bukas. Hanapin nyo yan. Kasi baka naman ibawas nyo lahat. Hindi nyo ibabawas lahat. Di ba? Masyado kang hot. Meron pa tayo dito. Ako lang naiinitan. Magagalit sa'yo. Blacklisted ka agad. Ano? Hindi, ang ibig sabihin lang yung forfeit all points, yung all indicators sa minor. I-rephrase na. Oh, may suggestion. Very good. Sige. Oo. Pero actually, ang ibig doon sabihin nun, Minor. yung particular indicator sa minor, walang perfect. You cannot, parang ibig sabihin, makakantas na lahat. Mabawasan lahat. Yun ang ibig sabihin nila ng forfeit all points. Pero yung pag-forfeit mo, yun lang amount ng defects na doon sa major. Oh, sige. Ay, naghahanap ng magandang words ang PDCB. Ha? Deduct? Deduct daw yung word. Deduct? Sige po. The equivalent defect lang doon sa minor. Sa minor. Verifiable. Di ba? Yun. May magandang suggestion. Maganda yan. Okay, ha? Sabi mo, galing sa DPP yan. Di ba? Makita nyo, pag deduct, Ongoing naman pang ongoing. Wala ba umattend sa inyo dito? Matatapos na yun yung committee work. Wala mo. Wala ba umattend? Hindi sila na-invite? Hindi ma'am. Hindi, pero i-input mo na lang kay, kay siya, sa dalawa. Kay Nikki at saka kay Chuban. Papa-include po yun. Yan, sige. Actually, ako nahirapan din mag-explain dito, pero yun ang aking understanding. Nang sinabi ng Interagency Committee, babawasan natin lahat. Kapag may nakita ng defect, pero hindi siya more than 50%, ha? Hindi siya more than 50. Iba yung criteria, pupunta pa lang tayo doon. Ayan, Ay, hindi! Babagsak yung contractor niyo, sinisiro niyo. Huwag ganun, ha? Hindi po ganun. Baka kaya kayo hindi na dineploy, siniro niyo na yung contractor. Hindi naman po. Kung mako-correct, actually, kung ang defect ay correctable, dapat hindi minor lang siya, dapat na error, di ba? Pero kung hindi yun makorek at major defect, yun ang gabi. Pero kung mako-correct naman, minor lang po. Bawas. Basta may makitang findings, ha? Kasi nakita nyo may non-applicable din. May hindi naman verifiable. Diba? Makita nyo may NA, wala na yan. Tapos kapag may rate ka na sa taas, huwag mo nang doblehin sa baba. Cracks din to yung cracks, wala ka nang rate dito. Wala ka na. Dito na lang sa major. Sa major ang nakita. Wala na. Kung minor cracks. Yung true cracks, saka perfect siya. Walang error. Yung pangalawa, yung meron. Di ba? Pero dito, hindi na nilagyan, no? Yung honeycomb. Kala ko kami lang yung marami din tayo. Ayun, depende sa tolerance po yan. Pag yung below the sagging, yung di ba sa design, may tolerance, ilang percentage ang allowed. So, check, may factor of safety, ilang inches, ilang centimeter. Look, within pa. Yeah, we sag din, pero within pa the tolerance. Pero pag lumagpas siya sa tolerance, delikado na. Yun po yung major. Diba? Okay. Galing ni Sir. Yan na yan, Sir, ha? Next. So, ano ba yan? 9/10. Yan na, forfeit 9 points dahil doon. Ito naman, ang score natin, ito, major, minor. 3/7. Madami itong Ito yata may 0. May 0? 0. Ito yung gusto nyo na more than 50%. Pag more than 50% ang defect, ito 3/7. Example sa hollow blocks. The conformance to required quality 3/7. Tapos yung sa minor, meron pa yung specified tolerance dimensions 2/7. Horizontal spacing 3/7. Reverse use free from rust, actually 0 yung nakalagay. So, ang score niya dahil more than 50% ay 0 na. Yan po yung 0. Forfeit all points for the rest. Dahil more than 50% yung defect sa major, yung sa taas.
Okay? May kopya naman kayo niyan? May kopya naman kayo? Okay. Exam na. Gusto na niya na mag-exam. Kala ko gusto mo na mag-exam. Asa na siya? Okay? So further, if the spots of compliance spot is less than 50% of the total number of spots, the rating for that specific item of work. So yung item of work ay CHB wall. So yung CHB wall, magiging 0. Yun po yung ibig sabihin nun. Yun ang effect. So sobrang kasi, diba, dami niya ng maling ginawa. Natural, parang ibagsak mo na. Yun ang magiging reasoning doon. Dahil doon sa 3/7. More than 50%. Ceiling works, eto wala namang major minor. Parang basta defects lang, item 600. So dito, 4/4, conformance specified spacing and length of hangers. Perfect siya. Installed hangers are properly anchored and firm. Siguro may isang maluwag, 3/4. So yun lang yung defect na nakita, kaya yun lang ang may car. Tapos isa lang yung car, total score 1.5, number of indicators 4, and then ang score niya 0.375. Next is sanitary, the same thing, 3/3, perfect siya, 0.4, walang problema sa sanitary. 3 spots lang ang nakita. Electrical, 7 spots, perfect, walang nakitang error. So, score, paano natin i-scorean yung mga nakita na natin? Dito sa formworks, 0.348, 3 bars, okay, perfect. Yung 3 item, di ba magkakasama yan? Yung 3 sa concrete works. Kukunin nyo lang yung average. Average. Yun na yung score niya, 0.332. CHP wall, siya lang naman, di ba may major defect, 0. And then of course, carpentry works, 0.375. Sa plumbing, sa yung kanina, ito na yung summary. Yung sinasabi ko, pag magkakahiwalay, isa-isa siya na kinompute pero kinukuha yung average. Kasi isa lang yung lalagyan natin ng score. And then perfect sa sanitary plumbing, electrical, waterproofing. Next, so ito na. I-fill out na natin yung form. Workmanship, ito na yung score niya. What you will do is multiply the relative percent weight with the score or the rate divided by 100, yun na yung score. Pag tinotal ninyo, dapat ang score niya is less than 0.4. Pag ang sagot nyo, tinotal nyo, more than 0.4, may mali sa sagot nyo. Diba? Dapat maximum maximum 0.4. May mga defects, so dapat less than. Okay. Ayan, materials, ganun din. I-score na mo. Medyo madugo. Madugo talaga. Pero yung workmanship ang pinakamahirap. Workmanship. Materials, the same form to use, pero bawat item, nire-rate din natin yung materials. Okay, next. So yan, ilalagay lang natin yung score dyan. 3.324. So okay na tayo sa sa materials, sa workmanship. Punta naman tayo ngayon dito. Ito yung pag-determine ng spots identified by the evaluator. May workshop kayo dito. Workshop kayo. Ano ba ito? Report? Hindi. Parang hindi ata na-print ma'am yung ano nila. Paano gagawin nila? I-next na. Next? Hindi sila sasagot? Wala silang form? Wala kung form na na-print. Sagutan natin ito. Ang form na lang. Makulit ang teacher. Workshop to dapat Dapat daw sa second floor, ang nakitang item ay formworks at rebar works. May mga nakita tayo, 2 columns ongoing formworks, 3 columns ongoing rebar works, 4 columns completed already, slab was completed already. Okay? So dito, anong mapapansin niyo? Ilan kaya yung items, ilan yung spots na nakita sa formworks? Ayun, punta muna sila sa before. Before, yan. Ilan ang formwork, ilan ang spots? Sa formworks. Ba't namatay? Sorry ma'am na. Natanggal. Ayan. Sa formworks, 2 columns. Ano pang may formworks? Hindi, ito completed na Dalawa lang. Rebar works, ito lang, 3. Ang concrete works, ito, 4 na columns. Slab. Ano ba yung slab? 4? Pero isa lang nakalagay, 5? 5? Tingnan natin. Nililito ako dito, Rosa. Next slide. Ito. Dapat ito daw yung nakikita natin during inspection. Okay? May kopya pa kayo niyan? Sabi dito, all forms were not coated with form oil. 1 form were not sufficiently brace supported. All forms were observed to have loose nuts. Steel spacer gets 0.3. Perfect. So dapat po perfect yung works Yeah. Yun ang consideration sa items na walang materials. Okay? Kailangan tama yung trabaho. Okay? So, nagigets nyo naman lahat yung mga important points. So, lahat kasi, nandun din yan sa guidelines, pero di mo kayo mababasa So, makinig lang kayo at tandaan nyo yung sinasabi ko. Kasi na-emphasize ko naman,
At yun yung mangyayari sa exam din tomorrow. Meron din kayong ma-encounter na ganun. So, okay? So, ito na may important note. Sabi nga, when a particular item of work was not rated since it is no longer visible and cannot be verified, material aspect for such item of work shall not be rated. So, parang sa workmanship, pag hindi nyo nakita yung item of work, hindi natin i-rate. Yun lang verifiable. Ganun lang din sa material. So, ito na yung items ng, ito na yung mga indicators sa material. So, ang unang-una, anong sabi dun sa criteria? Pagka hindi raw na-comply yung unang criteria, zero na ang material. So, materials complied and passed test requirements with the Philippine National Standard, import commodity clearance kung imported yung material, and specified type, class, or brand. Ibig sabihin, yung lahat ng ginagamit natin sa construction, may it be, kunwari, concrete works, yung ano bang ginagamit natin? Semento. Ano ba yung standard na nire-require nyo sa specs? Anong requirement nyo? Portland? Type 2. O, depende. Type 1, Type 2. Paano yung specification? Pag hindi yun ang ginamit, yun. Okay? Merong iba, nakalagay sa semento. Kung Portland siya, dapat anong kulay ng band? Red band. Pero karamihan, ang nakikita sa site, yellow band, which is Pozolan. Pero ang pangalan niya sa market, Portland Pozolan. Oh, may magic ang mga manufacturer. Kung hindi kayo maalam sa standard materials, doon kayo madadali. Ewan ko ha, pero palagay ko wala na tayo abutan sa site eh. Kasi finishing na yung nandun. Ayun, kung ano yung specification po ng kung transit mix concrete, kung ano yung required strength, meron namang strength requirement yun. So, kung makapass sa requirement na yun na yung test na kailangan. So, hindi na yun hihiwa-hiwalayin, yung semento, aggregates. So, concrete na po yung test na kailangan doon. Okay? Pero kung hiwa-hiwalay, like yung bakal, iba yung required test. Yung kung may formworks, ano yung specified na formworks? Ano ba yung required nyo? Phenolic form yung bang lumber, di ba? Coco lumber lang ba? May gumagamit pa ba noon? Or what? Coco, ayan. Depende sa specs nyo, di ba? Ano yung ni-require nyo? Tapos ano yung pinrovide ng contractor? Kung hindi naman nyo in-specify, we don't care as long as the output is good. Di ba? Oh, okay lang yun. Depende sa inyo. Depende. As long as na-meet nyo yung criteria, yung requirement sa project. At maganda yung output. Di ba? Eh, yun na nga. Sinabi ko na kanina sa inyo, walang form for example. Napakaganda ng project na yan na napuntahan namin. And then, of course, ito tinitignan din natin, materials are correctly stored and handled to prevent damage, deterioration, and theft. Ibig sabihin, maayos yung storage keeping ng contractor, hindi yung nakakalat lang. Sa site, yung mga materials, meron siyang stock room, nakaayos, whatever. Kung hindi man, kung yung bakal, ano ba dapat yung bakal? Dapat hindi siya direct sa ground. Diba? Meron siyang cover, lalo na kung umuulan. Dapat meron siyang trapal. Yung semento, dapat yung pinaglagyan, ay hindi naman butas yung bintana na naaanggian. Kasi sabihin naman, ma'am, nasa loob naman ng bodega, pero yung bodega pala ay napapasukan ng tubig. So, titignan niyo yung mga condition. And then, of course, yung materials, yung ba yung approved quality? Kunwari, may finishing na requirement, yung tiles, merong sample na binibigay. Sa building, bawal yata yung may ano ba, brand name. Bawal, di ba? Pero meron kayong, ang overuse sa specs are or equivalent. Oh my God. Yung or equivalent, napakaraming equivalent. Dapat meron kayong sample na item na ito yung approve ninyo na may pirma nung back approve. Kasi sino ba nag-approve sa inyo nun? Implementing office or what? O yung nag-request, nag-design? Ano yung required nyo na finishing? Lalo na yung mga finishing, di ba? Wala naman siya PNS. So dapat yung approved type, class, or brand. Makita yon. Mas maganda. Materials, non-conforming materials are identified or segregated against inadvertent use. Ano ibig sabihin nun? Yan yung mga item, mga materials na dineliver na hindi nag-conform, hindi nakapasa. Dapat inaalis na yun sa site. Hindi yun dapat nakahalo. Kasi baka mamaya, yun din ang i-in-place nila sa site. Yun ang ibig sabihin. Non-conforming materials, positive yan. Pero yung word parang non-conforming. Ibig lang sabihin, dapat nakahiwalay at ina-identify na hindi siya pwedeng gamitin. Maring nilagyan siya ng isang area na doon ilalagay yung mga non-conforming materials. Meron kasi kaming napuntahan niya na project, Philippine Ports Authority. Mention na lang ako ng office. Okay? Yung mga dinidrill na column, pipes sa dagat. Oo, di ba may toe and back yung pinupukok niya sa ilalim? May mga mahigpit sila. Pagbawal yung may tapyas, yung may chip, yung mga toe or whatever portion, sineseparate nila yon, sineseparate. Pero, ang napansin namin, malapit sa work area.
pwede pag-aalis namin, hindi na rin ang nilagay, di ba? So, yun yung binawas namin sa score. Kasi nakita namin, malaki halaga ng bawat isa noon. That time, it's about 20,000 yung isa noon. So, chinecheck natin lagi yun. Siguro may mga reject sa ibang project, dinala pa rin nila doon. Total, hindi naman sumisisid yung mga evaluator. Pero yung materials na dineliver, dapat makita natin. Aside from that, ano pa? Ito, mga similar ito, evidence supply to verify that specified materials were used in the project. Materials records are clearly legible. Naka-record lang siya. So, marami kayong makikita mga similar words na ganyan sa exam. Basta medyo malapit na at tama naman yung nakalagay. Pag tama, ang score, 1. Pag mali, 0. 1 or 0 lang sa materials. Ayan. And then may dinagdag dito yung mga sa, ano ba to, green building, yung mga corrosive materials, paints, coatings, and so on. Dapat nakalabel sa green building code. So, yan. So, 1 or 0 ang ating score. Okay. Ayan ma'am, sige po. Asa na siya? Okay. So, dito ay, these are the indicators. So, dito lang, i-rate lang natin kung 1 or 0. Pag 1, nagko-comply. Pag 0, non-complying. Ibig sabihin, nag-comply siya sa item 1, item 2, 0. Ibig sabihin, hindi correctly stored yung materials. And then, item dito naman, 0 din siya. Non-conforming materials are identified. So, yung dalawa, may corrective action, car. And then, ang score niya ay 0.2. Okay? So, dito, item 302. Okay? The same Ito rin yun. Okay na yan. Item 303, may isa lang na non-conforming yung sa correctly stored and handled to prevent damage. Ano ba tong item? 303. And then of course, okay na yan. Okay na, kahit huwag ko nang palakihin. Nakikita ko naman. Item, ito. 304. If constructor does not comply with indicator 1. Pagka daw hindi na comply sa first indicator, anong score? 0. Kahit na nirate nyo yung iba na nag-comply, basta yung una ay hindi nag-comply, 0. Yan. Meron ba yan sa exam? Wala. Hindi na nakikinig yung iba. Pero sa example, nilagay namin. If in case, okay? So, item 600, ang non-complying, yung non-conforming materials are identified and segregated against inadvertent use. 0.24 ang score, may isang car. Item 800, may tatlong non-conforming. So, yan yung item 800-03, 800-04, 800-06. So, may tatlo siyang car, corrective action, at 0.15 ang score niya. Sa item 801, ganun din ang score niya, 0.15. Item 802, may dalawang non-conforming. Oy, ba't nawala? Ayun. May dalawa, pero may mali. Anong mali? May nakita ko. May nakita ko mali. Anong mali? May car. Dapat burado yan. Kita mo ito. Yan. Dapat walang car. Baka mini ka ng car. Walang corrective action kasi perfect siya. O, di ba? 2. So, tama naman sa baba. Na sobra yung pagpindot dun sa ano. I-correct nyo na lang yung materials niyo. Ito naman, item 405. Meron din siyang 0 sa item 405-03. May isang car, 0.25 yung score. So, the same process. Sa workmanship, you get the average dun sa mga items na may mga sub-items like formworks, rebars, concrete works. You get the total, divide by 3, the average, 0.207. CHB wall, ano nga ba yung defect nito? Basta marami siyang, may defect siya. Rebars, I think, 0. And then suspension, 0.24 perfect. Dito naman, 0.15, 0.15, 0.15 average. Electrical works, 0.2. Waterproofing, 0.2. So all you have to do is to put it in the table. I-reflect lang natin dito. So, yan. 0.207 on all these things. And then you multiply it with the relative percent weight. Divide by 100. Ang sagot nyo dapat sa exam, last 3 decimal. Okay? Last 3 decimal. Kasi pagka niround up nyo itong 0.007, baka gawin yung 0.001. Di ba? So, malaki yung difference niya. Kaya dapat last 3 digits ang pag-compute ninyo. Para medyo accurate yung pag-compute ninyo. So, dito, yung score sa materials dapat 0.3, pero dahil maraming defect, kanina may nakita tayo na mayroon pang 0 kasi hindi niya na-comply yung una, kaya na 0 siya, ay 0.195. So yan ang score natin, ilalagay lang natin dito sa baba. Yan. Doon. Diba sa handout nyo ganyan din? Gumagalaw.
Kasi gumagalaw dito eh. Kaya tinatanong ko baka yung PowerPoint nila, hindi ba gano'n? Hindi. Sa PDF po yan. Ano na? PDF? Ay, hindi gumagalaw. Joke. Yan. Okay, ito, sample. Sagutan nyo. Sagutan nyo. Ano yung mga predetermined spot sa second floor? Ganun din, formworks, rebar works. May dalawang formworks, tatlong rebar works, 5 na concrete works, di ba? Concreted. Okay, tatlo. O yan, formworks. Formworks were of specified kind and quality. Perfect, di ba? 2/2. Hindi ma'am, 1 or 0. Tama ba yan? Materials were not, pwede nyo nga isulat yan sa scratch paper kung gusto niyo paano nyo iskoran. Materials were not properly stored, 0/2. Non-conforming materials were identified and segregated against inadvertent use. 2/2, di ba? Tama yon. And then of course, records were clearly 2/2, di ba? Tama ba? Ano Materials. ba materials yan? 1 or 0 lang po yan. Ano na? Materials po yan ma'am, 1 or 0. Oo nga, bakit formworks? Mali. Hindi, materials po materials yung na- understanding ng formwork. Ng formworks na items. Okay. Okay. O, tama. Ay, mukhang mali yung pag-score namin. Parang naging workmanship. Opo. Dapat 1 or 0 lang. Yes, Okay. ma'am. Oh, very good. Asan na siya? Asan na siya? Eh, kasi wala yung forms eh. Dapat meron talaga itong, merong binibigay sa inyo na form, sasagutan nyo, hindi akong sumasagot. Dapat kayo. And then, i-check natin. Pag pinakita ko na yung next slide, Andun na yan. check nyo na. Tama ba? Okay, so yan, 1 or 0 lang. Formworks, parang nakagulo pa yung Formwork sa taas. oo, yung pinakita kasi yung items, no? Oo. Pero kasi pinapakita talaga yung items, pero ang ating i-rate ay yung materials. Okay? So, yung formworks, 1. Okay? Sagutan pa rin natin. 1. Not properly stored, 0. Non-conforming, ano 0? 1. Records were, nalito na iba. Nalito na sila. Kasi yung isang criteria doon is, yung isang indicator, non-conforming materials were identified and segregated against inadvertent use. Ibig sabihin, hinihiwalay ng contractor yung mga mali. Tama yun na practice, di ba? Kaya, perfect. Okay? Records were clearly legible. 1. Okay. Ito naman, dito tayo. Sagot kayo. Reverse complied. 1. Reverse were not properly stored. 0. Materials delivered at site were conforming to specs. 1. Records were kept at the specified that were used in the project. 1. O yan, dali-dali, di ba? O, perfect na kayo sa exam. Di ba? Yung 1 or 0 workmanship lang lang. talaga. Kasi tama. Pero ibang Wala materials. nag-exam, syempre yung nagbigay ng exam, hindi ako gumawa na, may stop ako, nireview ko lang. Pero sabi ko, wag naman yung napakadaling sagutan. Medyo maiisipin din kayo na Ala. iba-iba rin yung mga words doon at medyo malilito lang kayo. Pero paganahin niyo yung common sense niyo. Ano yan, 1 or 0 lang naman isasagot. Katulad ko kayo na ako mismo, nalito, ginawa kong workmanship. Nasobra na yan. At ang sagot nyo lang ay, ang gagawin nyo ay bibilugan nyo. Kung 1, bilugan nyo. 0, bilugan nyo. Okay? Tapos madali. Ito baka kinakalculator nyo pa ha. 1 times 0.3. 0 times 0.3. Minsan, yung kamay mo lang kasi yung gumagalaw ba? Minsan, yung kamay lang yung gumagalaw. Makita ko kayo bukas ha. Hindi sinasadya. Kayo. Uy, bakit? Tapos mali mo yung napindot nyo kasi malaki yung daliri nyo. Mali yung sagot nyo. Yung iba, paganahin nyo yung mental calculation nyo. Di ba? Kasi 1 or 0 lang eh. Ang dali-dali lang yan. Okay, so yan. Yung pag mahirap na, sige, i-divide nyo na. Para accurate. Oo, baka yan. Divide. Divide. At saka isusulat nyo yung item number dito ha, 301. Sinasabi ko yan, bakit bibilugan nyo? Para yan sa aming nag-check kasi hirap na hirap kami mag-check kapag hindi nyo binilugan. Checkan namin yung papel nyo, kailangan malaman namin pumasa kayo. Ayan, 1 or 0. Okay, so 0.24. At kung may 0, may car. Okay, time. Uy, malapit na tayo matapos. Ano? Ma'am, pwedeng ano muna sila, 15 Break Ha? 15-minute break. Break? Break ka muna. Tama. Para Hindi nyo ako pinapahinga. Ayan, ready na po ata yung merienda. May water ka din rin. po. Merienda po muna, 15 minutes po. Ay, wow! Wag na daw, ma'am. Ano daw? Oh, may extra water ka, ma'am. Sa isda to, ah. Kumuha ka ng water. Baka ma-short ka sa water. Hindi, nauwawa ko. Nainitan ako. Oo, ma'am. Mainit pa sa gitna. Alin yun? Mainit pa sa gitna. Hindi, nainitan ako. Teka, si Ma, nag-laser. Yan, ma'am, mag-ano po muna kayo. Dati lang. Merienda si Tatanikan ko nga yung buhok ko. Kulang ang hangin ko dun. Ano, ma'am? Unworkable ground condition, insurgency, peace and order, meron pa kayo? Yung mga sa Mindanao or some areas, third-party intervention. Meron bang kumukontra sa project, pinapa-stop in aid of legislation? Diba? Next.
So we have to compare between the approved contract time completion, sa completion naman, and that granted or actual completion of time. Sa completion naman, ito yung requirement, dapat less than 10% slippage. 10% slippage. Baka kulang yung tubig. So the contractor gets full rating of 0.3 if he is on or ahead of schedule, but if he is delayed due to his fault, he gets lower score. And then the score is may formula. Sa kanya. Saan? Ako na lang, baka gusto mo tayo hindi. Baka biglang. He gets 0 if the project is delayed by 10% or more. So may ganun din, may form, napipila pa, 3. So kung on schedule, delay, or with slippage, score natin. Ito naman yung pagka may supplied ang materials. So hindi naman ito kasama sa exam niya tomorrow. Provided lang sa lecture, pero gamitin niyo na lang yung formula. Nakalagay naman yung saan form ang gagamitin. So dito, 0.2 and 0 ang gagamitin. And then dito naman, pinapakita lang dito yung materials is owner supply. Okay? Pag completion, may formula din, tapos 0.5 and 0. Pero hindi yan kasama sa exam. Hindi yan kasama. Don't worry. Pero pinaprovide namin, kasi in case may kontrata kayong ganun na may encounter, yan yung gagamitin nyo. At kasi babalikan nyo tsaka PDCB. Maigi na yung kinompleto na namin lahat. Kaysa bigla na lang iisipin namin, ano nga palang gagamitin, di ba? So, kinompleto lang namin pero hindi yan yung usual na nangyayari sa site. Diba? So, ano ba example nito? Ang liit. Hindi ko makita. So, ang chinek dito, perfect. 0.15 ang score ng contractor. Okay? Yan yung first visit. Next. Nasaan na siya? Ayan, you choose the applicable one during evaluation and then check nyo or encircle ano yung cause of delay. Yun lang ang gagawin nyo sa exam. Paano na siya? Ayaw lumiit. Okay. Facilities, all you have to do is check all the items set up by the constructor prior to the actual start of the project. This includes yung mga signboard, field facilities, and other equipment required in the contract. So, lahat ng kailangan, select applicable indicators in the checklist and determine compliance or not. So, naka-indicate na po doon lahat ng sa checklist, yung kailangan, 1 or 0 lang din. Napakadali lang. Kung wala sa kontrata, ano ilalagay natin? NA. Okay? Pag hindi required, NA. Pero yung mga una, adequate, ito kaya tinatanong ko, nire-require nyo ba ang testing? Testing? Ayan o, adequate and efficient testing equipment were set up prior to actual start of the project. In some agencies kasi, nire-require nila yun. Meron ng minimum testing requirement for the project. Pero kung hindi nyo nire-require, NA. Pero kung nire-require nyo, dapat 1 ang score niya. Pag hindi siya nag-provide, 0. Ganun lang ang score. Adequate and efficient surveying equipment. Siyempre, pag ang mga project nyo, building, dapat naman may surveying instrument siya prior to the actual start. Baka mali yung iba yung staking out, di ba? So, 1 or 0 yan. Adequate transportation facilities were provided. Meron ba? Kung hindi naman required sa contract, not applicable. May ibang project, sobrang laki, pag yung transportation, nilalagay nila sa kontrata. Provision and maintenance of signboards. Sa inyo ba sinusundan nyo yung COA requirement? Yan, okay. So, may ganun din. Okay, so yun. Pero napansin ko dun sa COA requirement, parang bond paper lang siya na naka-print, no? Kasi may specs siya eh. May specs kung anong size, di ba? Yung, isang plywood, parang gano'n. Pero napansin ko parang print lang yung sa papel. And then, of course, provision of appliances kung requirement sa contract. If not, okay lang siya. So, 1 or 0, then imumultiply mo lang siya ng 0.03. Okay na siya, pag-itin mo na siya, ayun lang, nasa na siya. Okay? So, ito, example. Yung example niya, may sagot tayo na 1 sa una. Ibig sabihin na provide yung equipment, testing equipment were set up, 1. Adequate and efficient surveying equipment, 1 is perfect. Adequate transportation facilities, hindi kailangan, NA. And then, of course, these utensils, walang kailangan, NA. So, 3 lang. Perfect naman siya. Siyempre, wala namang, na-provide naman niya. Environmental safety and health, ito yung marami. Yes. Ano ba yun? Sige. During.
Kundi sino yung engineer na assign doon? Hindi kayo. Of course, oo. Hindi mo kayo day-to-day. Sino yung day-to-day? Meron ba kayong na-assign na nag-supervise sa work? Ayun. Kayo rin? Pero hindi ka pwede ma-assign na evaluator doon. Dapat, oo, dapat. Yung na-compute na yung yun. Gets niyo? Hindi kayo as evaluator. Ano natin gagawin? Hihingin lang natin yung detail. Kasi hindi natin alam nangyayari sa site di ba? Pero alam niyo kung sino in charge na dapat alam niya. Pero maayos naman yung work niyo dito na gano'n. Kami ng responsibility, hindi nagtuturoan na hindi ko yan alam. Wala naman. Ayun. Galing mong mag-estimate. Oo, ikaw nagko-question. Diba? Maglabanan ako ng computation nyo dyan. Hindi ko na, yan. Oo, paano na lang ng engineer nyo? Magtiwala naman kayo doon. Siya nakasite sa project. Wag lang yung contractor na direct na at face value na binigay. O baka mamaya yung engineer din ng contractor. Di ba? May mga ganun kasi. May pinapunta din kami project. Pumunta kami. Nung pinapilot test pa lang namin, napakarami kong pwede i-share sa inyo. Pero grabe yung observation namin. Nung pumunta kami sa project, parang dinadivert kami nung contractor. Ay, dito na lang po tayo pumunta. Maghalo-halo na lang po tayo. Parang, actually, nahanap lang namin yung barracks ng contractor. Saan po nag-i-stay yung mga workers? Kasi namin i-check. Yan, yung mga facilities, kung naayos ba. Pinabadalan ko sa iba. Tapos napansin namin, yung engineer ng government agency, tsaka nung contractor, pareho ng kwintas. Ano yun? Mag-best friend? Diba? Mga hindi pa uso marites nun. Uso na, wala lang pangalan. Parang lahat na sabihin namin, parang ang counsel niya, yung engineer ng owner, paano namin di ba parang pinapilot test pa lang namin, parang napakahirap din ito. Nung una namin ini-implement ang CPS, marami kaming na-encounter na talagang practices sa site. Kaya parang hindi ganun kadali. At may mga nakikita kami na parang mga connivance. May connivance talaga. Kasi yun, pag may hiningi kami, ayaw ibigay. Tapos, ang bilis-bilis mag-concreting ng contractor. Chinek namin, hindi niya tinanggal yung ilalim. Wala siyang removal, excavation. Nasa na yung pay item na yun? Di ba dapat may deductive works? Yung may mga ganon. We encounter those kinds of mga practices before. So, either mahusay ba yung contractor, mahusay man loko. So, dapat mahusay din kayong evaluator. Di ba? Kasi alam niyo yung nangyayari, alam niyo yung, ako yung may panloloko sa gobyerno. Siyempre, pag gobyerno, yung bayaran, soli mo yung sobra, in-estimate mo, binayaran ka. Dadali lang kami sa halo-halo. Hindi, busog pa ho kami. So, ganon. Hindi mo kami pwede sa mga ganon. Kaya dapat yung agency ang nagdadala ng pagkain sa amin, hindi yung contractor. Okay? Gets na, kwento lang yung kwento-kwento. Natatawa sila, siguro may nangyayari din sa inyong ganyan. Ikaw yung lalo na ikaw yung Iba kasi nung pala wala pa ikaw yung no? Anyway, bahala kayo. Nasa konsyensya nyo yan. Okay, facilities, madali lang, 1 or 0. Tanong mo pa, Sir, yung time? Ano pa? Yung kung sino nga magde-determine. Yun. Sino engineer nyo sa site? Yun. Hindi kayo. Kayo din yun. Kaya dapat yung nasa site, mahusay. Alam niyo yung ginagawa niyo. Kasi kayo yung magbibigay ng reliable data. Di ba? Importante yun. Pag pinang-test ng contractor, kaya nyo improve yun. Di ba? Environmental safety and health. Marami to, pero di ko na iisahin. Sundan nyo na lang kung ano yung requirement. Observance by the constructor of environmental safety and health measures as required in the contract to safeguard the lives of the workers, the public, and to protect the environment. So ito yung mga requirement to select applicable criteria, the checklist, and determine, ano lang dito, 1 or 0. 1 or 0. Dito sa checklist, maraming pula. Ibig sabihin yan yung inamen, dinagdagan, because of the green building. Yung, di ba, nagbabago tayo? Ito nga, alam ko kay Miss Cielo, gusto niya magpatayo kayo ng green building sa BGC. I don't know, yung plans na yun. Pinakonsult niya ako ng that time pero hindi ko alam kung anong nangyari. Plan pa rin. Wala na. Ayun. Kasi alam ko, lupa pa rin. Kasi noong time na yun, 10 years ago, parang yan ang sabi niya, it's about the green building daw dapat. Kasi naghahanap niya sa akin, sino ba ang kilala ko na gumagawa. Sabi ko, dapat sa planning pa lang yan. Sa design, kinoconsider na. Pero hindi naman po sinabi mong green building, effective, mahal siya sa una.
Pero in the long run, mas cheaper. So yun. And then of course, 1 or 0 lang yan. Tapos multiplier is 0.07. So lahat yan, ang dami, no? Pero sa exam yun, hindi namin bibigay yung sobrang dami. Ito lang yung example, 1 or 0, pero dami pa rin, 2 pages. Oh my God. Environmental, ang daming chine-check, 1 or 0. 0 siya sa, materials recovery facility, nire-require nyo ba yun? Yung 5S, yung mga pag-segregate na mga waste. And then of course, waste materials properly segregated, stored, and transported to approved dump sites. Proper disposal of rejected materials to include fuel and oil. So yun, dapat maayos yung mga ganyan lahat. So kung 0, ibig sabihin hindi niya na-comply. Kung 1, na-comply niya. NA, hindi kailangan sa site. O hindi nyo lang nakita, pero hindi pwede hindi nyo nakita. Dapat ma-score. Dapat may score. Okay? So dito, ang score na 0.04. Sa hinaba-haba, ilan lang naman yung may score. Tapos, sa site, makikita natin iba-ibang accomplishment, no? May ganyan, may makikita tayo na steel beams and columns, meron sa concrete works ng pavement, merong mga slabs, meron tayong abutan na ganito, may time pa. Kakakwento ko lang sa seminar, ang pupunta na yung building. Anong ginagawa ng kontraktor? Hindi naman niya nilalagyan kagad ng hagdan, di ba? Minsan huli niya yung nilalagay. Totoo nga. Nung pumunta ko sa site, akit kami doon sa parang napakatarik ng scaffolding lang, na parang hagdan, na parang matatakot na tuloy na umakyat. Parang on purpose, parang hindi mo ma-check yung trabaho. Pero hindi. Parang nung sinabi ko yon, nag-provide naman yung kontraktor. Dapat meron kang, dapat na naka-ready na yung hagdan kasi yung mga materials inaakyat nila, yun ang gagamitin nila para mas mabilis ang trabaho, di ba? Nagtataka nga ako pero totoo yung nangyayari din. Nagtataka nga ako sana. Pero yung project na mapupuntahan natin halos patapos na di ba? Resources deployment, ano naman to? These are the materials, manpower, equipment, tatlo lang. So actually may reflection ito sa time. Kapag na-delay yung contractor, bakit siya na-delay? Di ba kanina yung causes of delay? Mga resources. So pwede natin tanungin. Kulang ba yung manpower mo, equipment, or materials? Pag na-deliver on-site yung materials, kompleto, okay. So, okay na siya. Madali lang dito. Na-provide yung materials, equipment. Dapat nga, in good running condition. Meron kami napunta sa site, nilagyan ng equipment, pero hindi umaandar. Napakarami. Alam mo yun, yung contractor gusto lumusot, nandun lang. Tapos napansin namin, ba't kaya walang yung baterya, nilipat, nilagay sa ibang sasakyan, yung bang ganon, parang mapaandar nila, kinuha muna, parang ganon ang ginagawa nila. Yun. Check actual versus targeted deployment and resources and verify if constructor complied or not. So 1 or 0 lang. 1, pag nag-comply, 0 pag hindi. And then score is 0.05. So example, ito, perfect naman siya. On schedule. Yung forms, pipilapan nyo lang ganito. Okay, example, parking, building, SIAP, implementing office, DPWH, sample lang to. And then this, ilagay nyo. Sa exam, hindi lahat kompleto yung information. So, kung ano yung available, yun ilagay nyo. Huwag nyo nang i-invento yung pangalan ng contractor kayo. Huwag kayo mag-invento, kesa namin, may minus. Okay, so huwag na po ninyong lagyan lahat. So, ito naman, example, first visit. Ito yung mga items, concreting, masonry, carpentry, plumbing, sanitary, electrical, waterproofing. 38.98. And then, relative percent weight, alam niyo na? Kung paano nakuha? Paano siya nakuha? This one, divide by this, times 100. This one, divided by the total. Prorate, no? And then you get that. Pag tinotal nyo to, ito, dapat 100. Okay. Tapos ito, pag na-scorean nyo na yung mga checklist, i-multiply nyo ito dito para makuha nyo ito. Divide by 100. Multiply, divide by 100. And then if you add, you get the score, dapat less than the maximum. Ganun din sa materials, you put the score, and then you multiply this with the relative percent weight divided by 100, and then you add, dapat ang score less than 0.3. You get the score is 3.324, 0.195, you score sa time, ano ibig sabihin ng perfect, and then facilities, perfect, environmental safety and health, may minus na 0.03, resources deployment, perfect, so 0.789. So mababa yung score niya. Bakit mababa? Because of this score, yung 0 sa masonry works, yun ang nakababa. Although maliit lang yung percent weight, pero dito niya medyo mababa din yung score kasi malaki yung percent weight, pero mababa yung score niya dito. Yun ang nakababa ng score. Okay, so pagdating sa during construction second visit, ito. Marami na siyang items of work. Sobrang dami. So 48 point,
86. And then you get the relative percent weight. Ganun pa ulit-ulit. Maging 100%. Yung rate, dapat wala kang score na more than 0.4, wala kang score more than 0.3. Ang total mo dapat less than 0.3, 0.4, and then you add 0.94. Kanina mababa yung grade niya, di ba? Dito humabot siya, tumaas yung grade niya, naging 0.943. Yung dalawang score ng 0.78 plus 0.943, yan ang score mo, total, sum of ratings, average, divide by 2, 86.6, 0.866. 70% weight dahil building. 70%. You get 60.60. Yun yung grade niya during construction. Pag final visit, ito naman yung mga items. Yung mga items niya, mechanical, electrical finishes, painting works. So, yung total, the same thing, kukunin mo yung pro rate, and then score, relative rate, ganun din. You get, pero mabilis na pag final visit. Kasi tatlo lang ang check natin, workmanship, materials, and time. Pag makuha niyo na yung total niya, you multiply that with appropriate weight, kind of project, then building 30%, yung score niya 28.56. Pag tinotal niya yung 60, 62, and 28, ang score niya ay 89.18, which means very satisfactory. Ano yung passing? Ano yung satisfactory? Ha? Ano ba yung ano? Ano yung unsatisfactory pala? Ano ba yung bagsak? 82 and below. 82 and below. Kaya, bakit contraction niya? 81 ako, kala niyo pasado. Bagsak yun. Bagsak yun. 82, bagsak pa rin. Dapat up. 82.1, 82.01, pwede na. Pero pag 82, bagsak siya. Okay, so, pag nakahayaw magtaka, hindi ko alam kung paano kay 82 yan eh. Tinaas kasi nila yung range because of the feedback na mabait mag-score ng mga evaluator. At saka diba, higpitan na, pero mukhang okay naman yung rating ngayon. Okay? So, what else? So, ito na yung score, tapos na siya yung CPS rating. So, ang approved amendments as of 2008, ayan, ganyan na ang ating gagamitin. Actually, wala namang changes ito so far. Parang wala namang mag-dare to challenge na baguhin ang rating. Kasi medyo matuko ang pag-explain dyan, pag baguhin natin. Hindi ganun kadali. So far, since 2008, nabago na siya. Pero nag-start kami noon, mga 75 ang passing. Parang eskwela. Pero wala nang bumabagsak. Lahat pasado. So, nakita rin yung overall rating ng contractor. Which is, sabi nila, parang hindi reflective. Patapakit ng project, bakit pasado? So, ini-strictohan. So, ito yung corrective action request na i-form or the CPE records its non-conformance findings, specifying the location, lalo na kung workmanship. Pag workmanship yung nakita niyong defect, kunwari yung merong, cracks, lalo na kung major defect, saan lugar siya, anong column, kung may column, anong grid, anong floor, i-specify ninyo. Kasi yung i-correct ng contractor, very specific, yun lang. Hindi niya na i-correct yung iba. Yun ang particular na finding. And of course, includes the contractor's specific action, timetable, and preventive measure. And of course, proposed action by the contractors are subject to approval. Kasi baka mamaya yung contractor sabihin niya, hindi, repair ko na lang. Pero nakita niyo, hindi siya according to specs, remove and replace. You have to specify ano talaga yung dapat niyong gawin. Kung hindi aprubahan ng agency. Dapat ano yung tamang aksyon, no? Kung grabe yung mga cracks, ano yung nire-recommend natin? Pag sobra yung, ano yung dapat ilagay niya? Mga epoxy, di ba? Hindi lang yung plastering na tatapanin. Depende sa gravity nga, kung malaki ang crack, nakita natin, yun yung corresponding action. And it could serve as a project monitoring tool by the agency. Sa corrective action, may form na ganito, pwedeng ilagay ninyo yung particular sub-item code, housing and building workmanship, ibig sabihin, item 301-03, insufficient bracing support provided at section A3 at the ground floor level. Ibig sabihin, ito yung formworks, no? Na kanina na nakita. So, dapat ganyan yung ilalagay natin, corrective action. So, pwedeng sa road section, diretso lang siya. Pwedeng hinati lang natin sa dalawa, no? Kung masyado tayong matipid sa spots. Pero pag may nakita tayong defect sa kanina, kahit sa side, kahit isa lang, pwede 50% ang grade niya, di ba? Kalahati, parang mahigpit, masyadong maano. Pero kung hatiin natin yung project ng mas marami, like this, 10 times, pag may nakita tayong defect somewhere dito lang sa spot 1, anong score natin? 9/10. So, hindi naman grabe. Yun yung maybe the reason why ang sinuggest is at least 10%. Kasi parang merong subdivision. Pero depende yan sa isang project, kung di nung, kunwari column, hahatiin nyo ba yun? Huwag nung hatiin kasi it serves as one. Okay? Yung beam, column, di ba? Magkaka-inter, ano yan? Slab, lalo na slab, huwag yung hatiin kasi isang buhusan siya.
Yung mga ganong klase. So, yun yung i-consider din natin sa pag-determine ng spot. Ano pa ba? Actual project evaluation, pwedeng pinuntahan natin project kung road. Iba yung nasa right section, iba yung nasa left section. Pwedeng nakita natin, may 5 spots sa subways, merong 8 spots sa asphalt. So, magkaiba. Hindi pareho yung spots na nakikita natin. Okay, so just to give you this from Engelhardt. Words are powerful, words make a difference, they can create and destroy, they can open doors and close doors, words can create illusion or magic, love or destruction, all those things. Okay. Okay, this is the end of my presentation. Any question? Aga pa tayo. So kung may question pa kayo, you can just write, email, send meron din Facebook page ang PDCB, meron din ang ASEP. Ako rin lahat gumawa niyan. Pero sila na ang pinag-admin ko kasi ginawa ko na sila admin pero I still see it from time to time. Pero I encourage you na kung makapasa kayo, mag-member kayo sa ASEP, at para kung may convention, maka-attend kayo. Yun. Magbayad kayo na, ano ba binabayaran sa mga membership? Yung Hindi ko memorize. annual dues. Annual dues, 300? Registration lang. 300 ka, Diyos ko. Mahal ba yung pizza? Ano pa? Yung 500 membership, isa lang yung beses. Yun lang. So pagka naman nakapasa kayo, susulatan namin ang implementing unit na na-accredit na kayo at pwede na rin kayo mag-member sa association para coordinated din with the implementing unit. So yun, kasi active na ako ngayon syempre sa association. And in a way, matulungan namin yung PDCB sa mga programs nila. So yun, any questions? Kaya-kaya? Kaya-kaya, no? Kaya-kaya nyo na bukas. Group picture. Annex, ay ano yung annex? Pwede pa-download, no? Anong annex po? Yung mga checklist yun. Yung kunwari, sa roads, sa bridge, Okay. housing building. Ano ma'am, soft copy ma'am, binibigay. Wala, may sa internet yun i-type nyo lang, subukan nyo. Sige po. Wala sa website. Kasi Meron yun. nagbago tayo ng website. May ano ko Oo po. nga, daming di nakikita sa website. Nirefer ko sa inyo, wala palang email address doon, dapat meron. Wala, hinulaan ko lang. Pero yung alam ko na-download minsan, try nyo. Ayan, humingi kayo. Meron po ako. O email sa kanila, siguro through kay Arian, no? May group chat na ba sila para hindi sila pwedeng gano'n? Depende sa inyo. Pero yung gagamitin bukas po, hindi po yung soft copy. Hindi pwede soft copy. Bukas po yung Hard gagamitin niyo po yung hard bukas. copy na pinamigay po sa inyo kanina yan po. Ano ba? Hindi pwede Sa masasagutan. third day na po yung gagamitin. Alin? Yung parang soft copy ma'am ng checklist. Sa practice Okay. po yun. So silang bahalang magkuha ng checklist. Tayo lang po mag-identify kung ano po Identify yung lang. O, sige, bukas na natin gagawin yun. Okay. Ano pa? Any questions so far? Yung project naman, kailangan pa ba nila? O questions muna? Ito si sir ma'am, may question si sir. Sir. Uy, nandun yata tayo sa bagong ginagawa. May ongoing na ginagawa sa PDCB na umattend, since ano pa yun? Start of the year. Ngayon lang na ang taon. Start of the year, matatapos ng November. Apo. Nila, Checklist and meeting. guidelines. Pwede kayong magawa ng sarili nyo na applicable lang sa DBP na checklist. Opo. Kung gusto nyo ma-include, isabit nyo na lang sa PDCB kay Director Doris Cacho. Ha? Pwede pala yun. Annex for your goods yung mga checklist nyo para meron kayong Para sa checklist kanila lang. mismo. Yun, pwede yun. Para may i-add doon, para kung sa inyo yun, pwede naman ganun. Pwede po yun, isabit nyo para ma-consider natin. Kasi yung mga nandun lang, mga common items like complete works, paulit-ulit nga yun tapos ina-adapt din lahat ng agency, tapos paulit-ulit, pinapalitan lang ng item number. Sabi ko nga, isa lang item number, dapat standardized para hindi magulo. Kasi yung contractor, sumasali yan sa inyo, sumasali sa ibang agency, di ba? Pag sinabi mo item 300, yung item 300 doon, item 300 din sa iba. Yun. May iba, nag-change Iniiba nila yung numbering. Siyempre, iba yung item nila. Uusad. Ay, hindi, gawin na natin ito item. Yun ang problema. Yun ang mahirap sa atin. Pero yung PDCB, sabi ko, dapat yung role ninyo, i-standardize nyo. Sila lang ang papasok. Lagyan na lang kung wala ng paraan, baka may A, B, C, whatever, di ba? Or ano pa yung difference. Yun lang po. So, kung meron kayong medyo peculiar sa DBP, I recommend na you prepare it for your use dito. Pwede sa inyo muna, i-try nyo muna. Pag na-prove nyo na, tsaka yung isang sa PDCB. Okay po yun. It's a great contribution. I-recognize naman kayo. Mali niyo, bigyan kayo ng award ng PDCB. Diba? Kasi hindi madaling gumawa nun. Ako ginawa ko yung kasi trabaho ko sa PDCB. Pero yun na nga, parang sinabi ko rin sa kanila, dapat nire-review nyo kasi nag-change ng technology, nag-change ng system.
Iba na ngayon, AI na nga ngayon, di ba? Yung AI, pinapakinggan ko lang sa anak ko, wow, ano ba yung AI na yan? No, iba na pala ngayon, hindi na kailangan yung mga sobrang tao sa opisina. Pinakita niya sa akin, Mami, gusto mo sumulat? Ano na sulat mo? Gusto mo pa-edit ko sa AI? Anong level ng knowledge ang gusto mo? Yung masyadong matalino? Medyo? O yung pang layman's lang? May ganon. O ang galing, tapos na lumabas yung kinompose namin simpleng letter, naging iba-ibang style dun sa AI technology. So may ganon. O, di ba? I don't know. Ano pa yung mga meron ngayon dito sa inyo, sa DBP, di ba? Na-improve ninyo yung inyong pag-implement ng project. Di ba? Dapat medyo simplihan natin kasi dapat enjoy kayo sa trabaho nyo. Di ba? Mahirap mag-engineer, mahirap punta sa site, mainit, kapawisan ka, tapos ang dami mong susukatin, pero kung may checklist kayo, medyo mabilis dapat. Pag una, mahirap kasi hindi nyo pa alam. Pero once siguro ilang project na lumabas kayo, paulit-ulit yan, may time yan, memorize nyo na. Ito na yan, ito na. Kahit hindi nyo nadala yung checklist, malilista nyo na, picturean nyo na. Pagdating na sa office, may aircon doon na mag-conclude. Yes. Hindi depende diba sa structure? Diba di sa structure, ano yung floor area? Hindi divide mo lang, hindi. Ikakalat mo rin siya. Kunwari, 10-story building. Kunwari, 10-story. 10% sabihin mo, diba? Pwede isang floor lang. Diba? Diba? Hindi ganun ang gagawin natin. Ikakalat mo rin. Pero, ang gagawin mo, siguro, every other floor, pwedeng ganun gawin mo. O kaya, dito sa floor na to, dito ka sa front. Sa susunod, sa rear. Sa susunod, sa side. Para well-distributed yung iyong mga items of work. Na hindi mo naman talaga maiikot yung buo, pero may particular na pwede yung pag-agrihan ng team kung paano yung pag-determine ng spot. Okay? Ganun. Yun. Pwedeng, maging creative kayo dun sa pag-determine ng spot. Depende. Importante, siya, ikalat nyo sa entire. Yes. Okay. Oo. Siyempre, pag second visit, iba naman ang makikita natin kasi maring nung nag-first visit, may excavation ka pa. Yung sumunod na visit, wala na yon. Wala na rin yung item na yon, di ba? Ano naman yung item na makikita mo sa susunod na visit, yun naman ang spot na i-select ninyo. Pwede kayong mag-agree. Ako mas gusto ko yung, nakikita ko yung site para ma-determine ko yung spot. Kesa yung plano lang yung hawak ko at hindi ko alam yung status report. Unless ngayon, madali kasi pwede pakita sa atin yung picture, di ba? Sinesend na lang yung picture. In fact, may copy na ba sila nun? Ipa-practicum? O isisend pa lang? Anyway, may document naman kompleto na electronic. So we can, ako nabasa ko na, nakita ko na, parang nakita ko nga almost completed na yung project. So more on architectural finish and yung mga mechanical works and yung mga furnitures, di ba? So, ayun, baka audit group na lang tayo. Pero yun ang i-check natin kasi yun yung abutan natin. Yun. Hati-hati tayo sa trabaho. Yan, yung per group, magkati-hati kayo. Kung ano yung checklist na mai-reproduce natin na meron. Okay, pero I don't think meron kami lahat ng checklist, lalo na kung furnitures. Kasi ang construction, hindi namin sinasama yung mga furnitures. Lahat lang ng permanent structure. Yun lang ang meron kami. Kaya kung meron kayong sarili na criteria, you can use it. Okay? Pagalingan na lang ang presentation per group. Okay? Yan lang po. Ano pa? Anything else? Baka meron pa kayong problema sa bukas? Matulog kayo maaga? Dali yung materials nyo? May calculator? May lapis? Provided ba ang lapis? O magdadala sila? Pencil? Meron. May eraser? Ayun. Kasi magkakamali kayo yung chat. So, better to use eraser, wag ball pen. Tapos, yun. Ano lang, kaya-kaya niyan. Ang pinakamagaling sa itsura nyo, tingin ko alas 2 tapos na. O alas 12. Yun. Based sa age nyo, makakaya-kaya niya matapos. Kasi mag-check pa kami afterwards. Kasi mayroon naman kami mag-check habang nagbabiyahe tayo sa project sa third day. Mahirap. Yun. I hope, makuha ninyo. Tingin ko papasa naman kayo lahat. Ang dali lang naman, di ba? 1 or 0. 1 or 0. Sana hindi kayo ma-0. Sana hindi kayo ma-0. Ha? At saka, iintindi nyo lang mabuti yung nakasulat. Tama ba yung nakasulat o mali? Ayun lang. True or false? Parang sample ni Rose sa kanina, pampagisip sa inyo. True? May word na not. Not, di ba? Pag sinabi not, di ba ka false, di ba? Minus. Kunin nyo yun. Kasi yung tama yung kinukuha natin, di ba? Na correct. Para makakuha ka ng 82, di ba dapat ang mali mo ay ilan lang? 18? 18 points? O yun na dapat yung makita yung error para bumasa yung contractor. Yun ang tatandaan nyo. Dapat minimal lang yung mali niya.
Di ba? Di ba dapat ginawa niya yun all in accordance to specs? Di ba yung certificate of completion yun nakasulat yun na satisfactorily completed in accordance to specs, ganyan-ganyan. So dapat na-meet niya lahat. Yun para masabi natin na comply niya lahat. So dapat wala siyang error. Pero kung may nakita kayo yung CPS grade niya, babawasan natin. Yun lang. Okay? So it's a day? Yes po. It's a day? Okay na sa inyo? Yung request nyo na makauwi kayo ng maaga-aga? Picture mo na. Babalik kayo saan? Third day na lang. Sa baba, syempre, sa trabaho nyo. Okay na nga, picture na tayo. Okay. May announcement po si Miss Ayan. Ano pa? May announcement si Ma'am. Ay, sa Friday po, Excited. 6:30 po sana nandito na tayo para by 7 makaalis na. Kasi kailangan din yung bus makabalik ng office by 3. Kasi gagamitin siya sa Talaga plan. sir, ano pa yung ba? Kailangan na. Tapos wear your DPP yung Hindi ko blue na-notice. na Thank shirt. you, ma'am. Anong dadalhin suit nila? Tapos, Okay na po. okay na. Bukas. Tapos by 8, mag-start Di yung ba may class. blue naman? Tapos Friday yung pa brown naman. envelope niya, pwede nyo namang iwan na lang dito para hindi nyo makalimutan. Kasi yan na yung answer sheets nyo. Answer sheet. Pangalanan nyo na lang